Mateo, ang henyo. Credit to the author. M-321-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang 18 sword puppet na ito ay automatikong kinokontrol ng array formation, mga bagay na walang may-ari. Hindi sinasadyang na-activate ni Wilmar ang array formation dati. Kaya naman inatake ng 18 sword puppet na ito ang grupo ng Tranquil Cloud Sect. Hanggat lubos na nauunawaan ni Mateo ang Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation, makokontrol niya ang 18 sword puppet na ito. Kung mayroon si Mateo ng 18 sword puppet na ito, magkakaroon siya ng kakayahang protektahan ang kanyang sarili sa harap ng mga eksperto sa Sea Transformation Realm. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang pagharap sa mga martial artist ng Crystal Formation Realm na nasa early stage at middle stage ay hindi dapat maging problema. Ngunit ang pagharap sa mga martial artist ng Crystal Formation Realm na nasa late stage ay magiging mas mahirap. Para naman sa mga eksperto sa Sea Transformation Realm, halos walang anumang puwang si Mateo na labanan. Sa totoo lang, nakaharap na ni Mateo ang ilang mga makapangyarihang nilalang sa Sea Transformation Realm. Ngunit kahit na ito ay si Black Crow Oldman, Yao Chen, o Fredo, nakakuha siya ng suporta mula sa mga kondisyon ng kapaligiran at umasa sa kanyang masusing kalkulasyon upang makakuha ng kalamangan. Kung lalabanan mo ng harapan ang isang Sea Transformation Realm, walang pag-asa si Mateo na manalo. Pero iba ang magiging sitwasyon sa mga sword puppet na ito. Maaari pang ang makipaglaban si Mateo sa mga eksperto sa third level Sea Transformation Realm gamit ang Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation para kontrolin sila. Hindi nga malakas ang lakas ni Mateo. Pero sa ilalim ng Heart-like Stillwater Realm, nasulyapan na niya ang pinto ng array formation na ito. Sa kasalukuyan, ang Soul Force ni Mateo ay nailalabas at malinaw na nahuhuli ang bawat minutong galaw ng mga sword puppet. Kaya naman, napakahirap para sa mga sword puppet na ito na gastuhing saktan siya. Siyempre, ang kapalit ng paggawa nito ay ang mabilis na pagkaubos ng kanyang Soul Force. Hindi naman siguro, di ba? Napakahirap para sa marami sa atin sa loob ng array formation na ito. Ginagawa ito ni Mateo ng mag-isa sa loob ng walang kahirap-hirap. Gulat na bulalas ni Toby yan. Dapat ay may naintindihan si Mateo. Kung hindi, imposibleng maging ganoon, sabi ni Chester. Pero ano ba talaga ang sinusubukang gawin ni Mateo? Ang ilabas din si Elder Mold. Kung siya lang ang gumagabay sa tabi niya, siguradong maganda ang pag-crack ng formation gamit ang lakas ni Elder Mold, di ba? Ngayon, mag-isa lang siya sa loob. Paano niya ma-break ang formation? Naguguluhang tanong ni Toby yan. Ngayong dumating na ito, tanging sa kanya na lang tayo maniniwala. Ang array formation na ito ay tunay na napakalakas. Sa pag-asa sa isang grupo ng mga puppet ng Crystal Formation Realm, kahit ako ay hindi makakapantay. Bamantong hininga si Chester sa paghanga. Habang nakulong si Mateo sa Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation, sa loob ng Absolute Blaze Barrier, ang buong ulo ni Eman ay natatakpan ng makakapal na butil ng pawis. Matapos ang napakahabang panahon ng pagbawas, malapit na siyang bumagsak. Ngunit alam din niya na hindi na ito nalalayo sa labasan ng malaking hanay. Kung hindi siya magpupersage at magtitiyaga, lahat ng benepisyo sa Eternal Splendor Palace ay makukuha ng Tranquil Cloud Sect. Kaya naman, pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy. Medyo kulang pa, kaunti na lang. Ang pagtukoy sa Absolute Blaze Barrier na ito sa pagkakataong ito ay malaking inspirasyon sa aking landas sa pagbuo. Hanggat kaya ko itong tiisin, maaaring may pag-asa akong maging isang tier 4 na array master sa buhay na ito. Patuloy na paghihikayat ni Eman sa kanyang sarili. Pigil ang hininga ng lahat habang nakatingin kay Eman. Sa paglalakad hanggang ngayon, lahat ng magagaling na sekta ay nagbayad ng napakalaking halaga. 2 o 3 tao na lang ang natitira sa ilang sekta ngayon. Kahit ang Purple Mansion Sect, may isang tao rin na namatay sa kanilang 4, sinunog hanggang maging abo ng Grand Array. Humakbang muli si Eman. Ang bawat hakbang niya ay nakaapekto sa puso ng lahat. Sa sumunod na sandali, bumakas sa mukha ni Eman ang matinding tuwa. Senior Apprentice Brother, nahanap ko na ang labasan. Bulalas ni Eman sa tuwa. Baka sa mukha ng lahat ang matinding pananibik.
Ang napakalaking hanay na ito ay talagang nakakatakot. Masasabing swerte lang sila kung bakit nakatakas sila ng may kapalit. Tuwang-tuwa rin si John Woo nang sabihin niya, haha. Malamang hindi inakala ni Mateo na ang punk na iyon ay makakahanap tayo ng labasan ng ganito kabilis, di ba? Hintayin mong umalis ang ama mo, tiyak na puputulan ko ang punk na iyon. Kung hindi, mahihirapan akong alisin ang puot sa puso ko. Junior Apprentice Brother Yuyang, bilis. Tumanggaw si Emen at sinabing, ito na ang huling sandali. Hanggat nahanap natin ang tamang daan, 2 oras na lang ang kailangan natin para makaalis. Mabilis na nauubos ang soul force ni Mateo. Ngunit kasabay nito ay mabilis na tumataas ang kanyang pag-unawa sa Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Mayroon siyang karanasan at kaalaman ng isang Tier 9 na Array Master. Bagamat napakalalim ng Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation na ito, gawa lamang ito ni Leonardo mula ilang libong taon na ang nakalilipas. Si Mateo ay kumikilos mula sa isang kapaki-pakinabang na posisyon. Ang pag-unawa sa isang hanay ng Tier 3 Array Formation ay hindi isang bagay na napakalaki. Sa totoo lang, ang pinakamalaking balakid niya ay ang 18 sword puppet na ito. Masyadong malakas ang 18 sword puppet na ito para kay Mateo. Karamihan sa kanyang enerhiya ay kailangan pa ring ilagay sa mga sword puppet. Kung hindi, isang sandali ng kawalang ingat at ito ang magiging resulta ng pagkawasak at paglalaho ng kanyang Dao. Mabuti na lang at sa ilalim ng heart-like still water state, kayang tanggapin ni Mateo ang lahat ng kilos ng mga sword puppet sa kanyang banal na kaluluwa upang suriin at unawain, at unti-unting maunawaan ang Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Sa totoo lang, napansin ito ni Mateo pagkatapos niyang makapasok sa Formasayon. Mukhang magulo ang mga atake ng mga sword puppet na ito, ngunit sa totoo lang, sumusunod sila sa mga patakaran. Ang mga sword puppet na ito ay nagpares-pares, na bumuo ng 9 na attack points. Pagkatapos umatake ng isang koponan, ang pangalawang koponan ay susundan ng walang putol, kasunod ang pangatlong koponan, pang-apat na koponan. Ang ganitong uri ng mga atake ay bumuo ng isang banayad na pagsasama-sama, na lalong nagpapalakas sa mga atake. Nang ilabas ng ika-9 na koponan ang kanilang atake, ang pagpapalakas ng mga atake ay malamang umabot na sa isang napakalakas na antas. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay kapag pinakawala ng unang koponan ang kanilang atake ay kapag ang hanay ng mga sundalo ay nasa pinakamahina nitong kalagayan. Ngunit ang totoo ay hindi ganito. Ang kooperasyon ng 18 sword puppet na ito ay hindi kapani-paniwalang mahusay. Mabagal ang pag-uusap tungkol dito. Sa katunayan, napakaliit ng pagitan ng kanilang mga pag-atake. Kaya naman, bumubuo ito ng isang perpektong bilog na nagpapamukhang napakalakas ng bawat pag-atake. Siyempre, ibang bagay ang makita ito ng malinaw, at ibang bagay naman ang maintindihan ang pagkakabuo ng array. Kahit ang isang mas palihim na hanay ay may mga kahinaan. Kahit ang isang mas magulo na lubid na abaka ay may ulo. Ngunit ang nais gawin ngayon ni Mateo ay hanapin ang ulong ito sa loob ng perpektong bilog na ito. Gaya ng kasabihan, bunutin ang isang buhok at ang buong katawan ay maaapektuhan. Hanggat nahanap niya kung saan ang dulo ng bilog na ito, kaya niyang kontrolin ang malaking hanay na ito. Ngunit ang katalinuhan ng hanay ni Leonardo ay nakasalalay sa malalim na pagkakatago ng ulo ng lubad na ito. Mukhang halos maubos na ang soul force ni Mateo, pero hindi pa rin niya natatagpuan ang ulo ng lubad na iyon. Lumipas ang oras, at halos bumagsak na ang soul force ni Mateo. Ang kanyang banal na kaluluwa ay pagod na kaya't malapit na siyang makatulog. Nang matuyo ang kanyang soul force, ang naging resulta lamang ni Mateo ay ang pagkapira-piraso ng mga magulong espada. Hindi maganda. Mateo, hindi na niya kayang magtagal. Nakita ni Julia na medyo hindi regular ang mga galaw ni Mateo at agad niyang napansin na may mali. Malaki rin ang ipinagbago ng ekspresyon ni Chester nang seryoso niyang sabihin, umiiwas lang si Mateo hanggang ngayon at hindi masyadong nauubos ang essence energy. Maaari kayang ginagamit niya ang soul force sa buong oras na iyon. Diyos ko! Hindi ba't masyadong tumpak ang kontrol niya sa soul force? Ang radius na sakop nito ay yung maliit na bahagi lang ng array formation. Sigaw ni Toby yan sa gulat. Ano pa ang saysay ng pag-uusap tungkol dyan ngayon? Hinding-hindi, kailangan kong iligtas si Mateo. Hindi na makaupo pa si Chester.
Hindi niya kayang panoorin si Mateo na walang magawang pinaghiwa-hiwalay ng mga espada. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Chester ang kanyang espada at akmang susugod sa malaking hanay. Pero nang marating niya ang hangganan ng malaking hanay, biglang narinig ni Mateo ang boses, "Ayos lang ako. Huwag kang lumapit." 322. Tungkol sa mga array formation, ang ganap na pag-unawa dito at ang pag-crack dito ay dalawang magkaibang konsepto. Ang antas ng kahirapan ay hindi man lang magkapareho. Ang pag-unawa ay ang pag-alam sa mga paano at bakit. Tulad ng alam ng mga tao na uulan sa simula pa lang. Ngunit ang pag-unawa sa dahilan ay labis na nag-aaksaya ng oras. Kailangang kilalanin na ang hanay ng mga sundalo ni Leonardo ay talagang walang kapantay ang lalim. Kahit na isa itong array formation na nilikha niya libu-libong taon na ang nakalilipas, napakahirap pa ring intindihin ito. Ginamit ni Mateo ang heart-like steel water state at tuluyang naubos ang kanyang soul force, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang ulo ng lubad na iyon. Nasaan na ba yan? Nasaan na ba yan? Sigaw ni Mateo sa loob-loob niya. Kasunod ng mabilis na pagkonsumo ng kanyang soul force, lalong lumabo ang kamalayan ni Mateo. Ang lahat ng kanyang pag-iwas ay ganap ng nakasalalay sa likas na reaksyon ng kanyang katawan. Nakaramdam ng dalamhati si Mateo sa kanyang puso. Ito na kaya. Leonardo, sa landas ng array formations, hindi pa rin talaga kita matatalo. Nang malapit nang maubos ng tuluyan ang soul force ni Mateo, isang gininto ang text character ang biglang sumilay sa banal na kaluluwa ni Mateo. Para bang sinasaksak ng karayom ang banal na kaluluwa ni Mateo at bigla siyang nagising na may gulat. Pagkatapos, natuklasan ni Mateo sa kanyang tuwa na ang kanyang banal na kaluluwa ay mabilis na gumagaling. Sa mismong sandaling ito, napansin ni Mateo na si Chester ay malapit nang sumugod sa pormasayon upang iligtas siya. Kaya naman dali-dali siyang nagsalita, "Ayos lang ako. Huwag kang lumapit." Ang gininto ang salitang iyon ang pinakasimpleng karakter sa Medicine God Soul Canon. Sa mga nakalipas na buwan, palaging pinag-iisipan ni Mateo ang karakter na ito. Malabo lamang niyang naunawaan ang ilang mga bagay na hindi maipaliwanag ng malinaw. Madalas na parang may nahawakan si Mateo. Ngunit sa huli, natuklasan niyang wala siyang nakuha. Hindi niya inakalang ang karakter ay makakagawa ng ganitong kahangahangang epekto sa oras na ito. Pagkatapos ng ilang paghinga, natuklasan ni Mateo na ang kanyang banal na kaluluwa ay hindi pa napupuno ng ganito noon. Naabot na nito ang perpektong estado ng pagiging alchemy master. Habang pinag-iisipan ang sarili niyang banal na kaluluwa, hindi mapigilan ni Mateo ang labis na pagkamangha. Dahil ang kanyang banal na kaluluwa ay mas perpekto pa kaysa sa panahon ng kanyang nakaraang buhay bilang alchemy master, at mas siksik at dalisay pa. Sa oras na ito, hindi namamalayang naalala ni Mateo ang mga salitang sinabi ng kanyang ama na si Richard bago ito umalis. Ito kaya ang sitwasyong naranasan ng kanyang ama bago ito namatay. Lumalabas na ang banal na kaluluwa ng mga alchemy masters ay maaari pa ring umabot ng isang hakbang pa. Bagamat ang lakas ng kasalukuyan kung banal na kaluluwa ay mas mababa pa rin sa mga early stage na alchemy grandmaster, parang tuluyang natanggal ang mga karumihan. Muling isinilang. Ito ang tunay na perpeksyon ng alchemy master. Sa aking nakaraang buhay, nag-cultivate ako sa Alchemy Emperor Realm at hindi ko alam na ang banal na kaluluwa ng mga alchemy masters ay makakarating sa hakbang na ito. Emosyonal na bumantong hininga si Mateo. "Hey, Leonardo, hindi ako magiging magalang sa mga sword puppet mo. Kukunin ko lahat." Matapos makalusot, muling pumasok si Mateo sa heart-like still water state. At sa tulong ng isang perpektong Great Divine Soul, mas lalong naging matalas ang persepsyon ni Mateo sa pagkakataong ito. Nagkuros ang mga anino ng espada. Patuloy na hinuhubad ni Mateo ang mga ito, sinuri, at sa wakas ay nakahanap ng mga palatandaan. Ganito pala. Hindi nakakapagtaka na kayang ipagmalaki ni Leonardo ang kanyang Dao bilang ang Grandian Divine King. Tunay ngang walang kapantay sa mga normal na tao. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo, ang kanyang figure ay sumugod patungo sa isa sa mga sword puppet na parang kidlat. Ang sword puppet na ito ang mismong pinagmulan ng Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Gamit ang formation path cultivation ni Mateo, mabilis niyang natuklasan ang prinsipyo sa likod ng array formation set na ito. Ngunit ang paghahanap sa node na ito ay gumugol ng napakaraming oras.
Mula sa makroskopikong pananaw, ang puppet na espada na ito ay hindi naiiba sa ibang mga puppet na espada. Ang sword art, mga galaw, at maging ang bilis ng pagbitaw ng espada nito ay pare-pareho lang. Pero natuklasan ni Mateo na kapag natapos ang bawat round, ang dalas ng paglalabas ng espada ng puppet na ito ay magbubunga ng kaunting pagbabago-bago. Ang pahiwatig na ito ng pagbabago-bago ang siyang perpektong nagtapos sa nakaraang pag-atake at nagpasimula sa susunod na pag-atake. Mukhang simple lang, pero ang pagnanais na mahanap ang pahiwatig ng pagbabago-bago sa loob ng walang hanggang anino ng espada ay walang dodang parang pangingisda ng karayom sa karagatan. Ang kakayahan ni Mateo sa pagtukoy at lakas ng persepsyon ay alam na alam ng Diyos kung ilang beses na mas malakas kaysa kay Eman. Ngunit halos maubos niya ng lubusan ang kanyang soul force nang hindi niya nasumpungan ang bakas ng pagbabagong ito. Masasabi kung gaano kahirap iyon. Mabilis na tumakbo si Mateo papunta sa harap ng sword puppet na iyon, ngunit hindi ito napansin ng sword puppet na iyon. Iwinawagayway pa rin ito ang mahabang espada sa mga kamay nito ayon sa nakagawian. Isang serye ng napakalakas na atake ang bumagsak na parang mga patak ng ulan kung saan nakatayo si Mateo ngunit maingat na naiwasan ni Mateo. Sa sandaling ito, muling naganap ang bakas ng pagbabagong iyon. Ito na ang tamang panahon. Hindi nagatubili si Mateo. Parang kidlat na sinaksak ni Kang Hua Sword ang sword puppet. Mabilis at tumpak ang ataking ito. Ngunit ang punteria ay hindi ang pangunahing katawan ng sword puppet, kundi ang mahabang espada sa mga kamay nito. Para lang makarinig ng kalansing, ang mahabang espada ng sword puppet ay pinalipad ng espada ni Mateo. Ang iba pang mga sword puppet ay naghahanda ng susunod na yugto ng mabangis na pag-atake. Sa oras na ito, lahat ng kanilang mga galaw ay biglang tumigil, huminto sa ere. How? Itinabi ni Mateo ang Kang Hua Sword at bumaantong hininga ng malalim. Anong nangyari? Maaari kayang naubos na ng mga sword puppet na ito ang lahat ng kanilang essence energy at hindi na makagalaw? Naguguluhan na tanong ni Toby yan. Mali. Gumawa ng galaw si Mateo kanina. Iyon ang unang beses niyang gumawa ng galaw. Posible kayang siya ang may gawa nito? Tanong ni Julian. Hindi naman siguro, di ba? Noong unang beses lang siyang umatake, at napahinto niya ang lahat ng puppet at napahinto ang paggalaw. Ito. Hindi ko rin alam. Siguro nabasag niya ang pormasyong ito. Si Chester ay labis ding nalilito. Maingat siyang naglakad patawid sa mga espadang puppet na nakaugat sa lupa na parang mga manok na gawa sa kahoy at nakarating sa harap ni Mateo. Mateo, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Chester. Ayos pa rin. Muntik ko nang makagat ng sobra sa kaya kong nguyain, haha, natatawang sabi ni Mateo. Nagkimkim din ng sama ng loob si Mateo at gustong makipag-away kay Leonardo, ngunit muntik na siyang kumagat ng higit sa kaya niyang nguyain. Pero kung titingnan ngayon, sulit pa rin ang pagharap sa panganib na ito. Hindi lang niya lubusang nakontrol ang mga sword puppet na ito, kundi lubos din niyang naunawaan ang Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Gamit ang mga sword puppet na ito, kahit naharapin pa ni Mateo ang mga eksperto sa Sea Transformation Realm, wala pa rin siyang matatakot. Nakahinga rin ng maluwag si Chester at sinabing, mabuti naman at ayos ka lang, mabuti na ayos ka lang. Oh, ano nga pala ang ginawa mo kanina? Anong meron sa mga puppet na ito? Nang makitang nagtatanong si Chester, hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, ngumiti siya at pumunta sa harap ng sword puppet kanina at ipinasok ang kanyang soul force sa loob. Bagamat hindi binigyan ni Leonardo si Mateo ng mga sword puppet, hindi napigil ang ipagmalaki ito sa harap niya. Malaki rin ang pagkakaintindi ni Mateo sa mga sword puppet. Ang pagkontrol sa mga sword puppet ay isang gawaing nakakapagod sa banal na kaluluwa. Kailangan lang ni Mateo na mag-iwan ng bakas ng kanyang banal na kaluluwa sa loob ng mga sword puppet upang makontrol ang mga sword puppet na ito. Pero nang ilubog ni Mateo ang kanyang banal na kaluluwa sa dagat ng kamalayan ng sword puppet, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Isang batang imahe ng aparisyon ang lumitaw sa harap ni Mateo. Sino kaya ito kundi si Leonardo na lalaking iyon? Ang virtual na imaheng ito ay hindi ang banal na bakas ng kaluluwa ni Leonardo. Isa lamang itong natirang mensahe ng kaisipan na iniwan niya. Napakalinaw na may gustong sabihin si Leonardo sa kanyang kahalili sa pamamagitan ng mensaheng ito ng mga labi. Kahit pamahulaan ni Leonardo ang buong kalangitan, malamang na hindi niya kayang kalkulahin na ang kahalili na ito ay ang muling nagkatawang tao na si Matthew.
Kaibigan, ang makita mo ako ay nangangahulugan na nakuha mo na ang tunay na kahulugan ng Lesser Nine Revolutions Interlocking Formation at maituturing na siyang aking pamana. Kung mababasag mo ang kawalan at makakapunta sa Divine Realm sa hinaharap, maaari mo akong hanapin upang makapasok sa aking pagtuturo. Tandaan, ako si Sage Grandian. Maikling mensahe lang. Pagkatapos nitong magsalita, ang virtual na imaheng iyon ay naglaho at nawala. 323. Kaibigan. Hehe, kung alam mo lang na ako ang nakaintindi sa Lesser Nine Revolutions Interlocking Formation mo, ano kaya ang magiging ekspresyon mo? Natatawang sabi ni Mateo sa sarili. Sa totoo lang, kung ikukumpara, makatuwiran lang na tawagin ng Grandian Divine King si Mateo na batang kaibigan. Dahil mas matanda siya ng ilang libong taon kay Mateo. Ngunit sa kanyang nakaraang buhay, ang lakas ni Mateo sa alchemy path ay higit pa sa lahat. Natural lamang na mayroon siyang mga kwalipikasyon para magsalita na kapantay ni Leonardo. Pero sa buhay na ito, nagbago na ang hitsura at mukha ni Mateo. Kahit na tumayo pa siya sa harap ni Leonardo, malamang ay hindi niya ito makikilala. Habang iniisip ang hanggang dito, hindi mapigilan ni Mateo ang pag-apo ng kanyang kapilyuhan. Kung talagang kikilalanin ni Mateo ang Panginoon pagdating ng panahon, sino ang mag-aakala kung ipapasa talaga sa kanya ng lalaking iyon ang Formations Path 9 scripts? Pero medyo nagulat si Mateo. Iniwan pala ni Leonardo ang 18 sword puppet na ito para maghanap ng kapalit. Hindi rin tiyak kung ito ay biglaan lamang o sinadya. Noong panahong umakyat si Leonardo, malamang hindi niya inakala na makakamit niya ang ganitong kataas sa Divine Realm, tama ba? Gumalaw ang banal na pandaman ni Mateo, muling gumalaw ang 18 sword puppets, dahilan para mapatalon sa takot si Chester na nasa tabi habang dali-daling itinaas ang kanyang espada upang salubungin ang kalaban. Tumawa si Mateo at sinabing, hindi mo kailangang kabahan, Elder Mold. Hindi ka aatakehin ng mga sword puppet na ito. Natigilan si Chester. Mabilis niyang naintindihan at gulat na sinabi, posible bang? Minamanipula mo ang mga puppet na ito ngayon lang. Tumanggaw si Mateo at sinabing, lubos ko nang naunawaan ang hanay na ito. Ngayon, kinilala na ako ng mga sword puppet na ito bilang Panginoon. Ano? 4 na oras ka lang gumamit at lubos mo nang naunawaan ang hanay ng mga pormasayo na ito. Labis na natakot si Chester sa mga sinabi ni Mateo. Sa totoo lang, ang pag-unawa ni Mateo sa isang hanay ng mga pormasayo ng array ay hindi kahanga-hanga kay Chester ng ganito. Ngunit sa paghahambing, alam niya kung gaano kasama ang hanay ng mga pormasayo ng array na ito. Ang Absolute Blaze Barrier sa labas ay isang mataas na tier 4 na Grand Array. Walang kapantay ang lakas nito. Naglakad-lakad si Mateo sa loob ng ganitong array formation na parang patag na lupa. Pero wala man lang kumpiyansa si Mateo na basagin ang Lesser Nine Revolutions Interlocking Formation dati. May isip mo kung gaano kakomplikado ang set ng array formation na ito. Napakasama ng pagkakabuo ng hanay at 4 na oras lang ang ginugol ni Mateo para lubos itong maunawaan. Hindi ba't masyadong masama rin ang ganitong uri ng kakayahan sa pagtukoy? Kailangang malaman ng isang array master na para maintindihan ang isang set ng array formation, kakailanganin nila ng ilang taon. Bukod pa rito, mas mataas ang tier ng array formation, mas maraming oras ang kailangan para maramdaman ito. Gamit ang 4 na oras para makita ang isang set ng array formation na mas komplikado pa kaysa sa isang high tier 4 na grand array, hindi ito dapat magawa ng mga tao. Halos nakabawi na rin ang iba sa oras na ito. Nang makitang direktang kinukuha ni Mateo ang mga sword puppet na ito, hindi nila napigil ang matuwa ng husto. Katumbas ito ng pagkakaroon ng karagdagang si Transformation Realm Powerhouse ang kanilang panig. Malapit nang bumaba ang lahat nang may marinig na ingay mula sa labas ng main hall. Hindi sinasadyang kumunat ang noo ni Chester. Hindi ko akalain na talagang umalis na sila. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, lumabas naman sila. Pero natatakot ako na hindi rin maliit ang presyo. Habang nagsasalita siya, isang malaking grupo ng mga tao ang dumagsa sa pangunahing bulwagan. Ang nangunguna ay si John Woo. Sa likod ni John Woo, ang elder ng isa pang Heavenly Sky sect ay Ainal Alliance si Eman. Nawalan na ng malay si Eman.
Sa eksenang ito, tila ba tuluyan na niyang naubos ang kanyang isipan para kalkulahin ang Absolute Blaze Berry Grand Array. Pagpasok ni John Woo sa pangunahing bulwagan, nakita niya si Mateo na kasalukuyang kalmadong sinusuri ang kanilang grupo. Agad na nagliyab ang apoy ng galit sa kanyang puso. Hehe, bastos, malamang hindi mo rin inakala na makakalabas tayo ng buhay mula sa Grand Array, di ba? Malamig na tumawa si John Woo habang sinasabi niya kay Mateo. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, hindi naman. Hindi ko lang akalain na may kakayahan pa pala ang matandang iyon mula sa pamilya mo para makaalis ng ganito kabilis. Nalungkot si John Woo. Dahil lumabas tayo sa Grand Array, ngayon ang araw ng iyong pagkamatay. Hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi pati na rin ang iba pang mga tao mula sa iyong Tranquil Cloud Sect ay kailangan ding samahan ka sa kamatayan. Chester, kung gusto mong sisihin mo si Mateo. Pagkatapos magsalita, humarap muli si John Woo sa 6 na sekta at sinabing, natisod tayo ni Mateo at muntik na kayong lahat mamatay at maglaho ang inyong daw. Umatake kayo para sa akin at patayin ang mga kasumpa-sumpang ito mula sa Tranquil Cloud Sect. Ayaw ng ating Heavenly Sky Sect ng kahit isang bagay sa kanilang katawan. Gayunpaman, walang sumagot sa kanya. Tumawa si Mateo nang makita ang sitwasyon at sinabing, mukhang may ginawa kang ikinagalit ng Diyos at ng mga tao para lang makadaan sa malaking hanay. Ngayon, nawalan na ng pabor ang iyong Heavenly Sky Sect at umaasa pa rin na tutulungan ka nila. Sinulyapan lang ni Mateo ang grupo ng mga taong ito at alam na niya kung ano ang nangyari sa loob ng Absolute Blaze Barrier Grand Array. Sa pamantayan ni Eman, imposibleng mahanap agad ang labasan. Maliban na lang kung gumamit siya ng laman ng tao para magmanman. Medyo mas kaunti ang bilang ng mga nasa 6 na sekta kumpara dati. Natural nitong pinagtibay ang mga hula ni Mateo. Ang ekspresyon ni John Woo ay napakapangit. Sa sobrang galit niya ay naging berde ang kanyang kutis. Alam niyang nasaktan niya ang ibang mga sekta habang nasa loob siya ng Grand Array. Kaya nga sinabi niyang ayaw nila ng kahit anong mga bagay. Pero malinaw na minamaliit niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Wala ni isang tao ang talagang tumugon. Harumph. Ano na? Para harapin ang grupo ng mga latak na katulad ninyo, sapat na ang isang sektang ito ng aking Heavenly Sky Sect. Makinig kayo, mga disipulo ng Heavenly Sky Sect, sundan ninyo ako para patayin ang lahat ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Huwag kayong magpabeya. Sa kasalukuyan, ang Heavenly Sky Sect ang may pinakakaunting pagkalugi maliban sa Tranquil Cloud Sect. Mayroon pa rin silang 15 hanggang 16 na tao ngayon. Doble ang bilang ng mga tauhan ng Tranquil Cloud Sect. 2 laban sa 1. Ang kagustuhang tuluyang lipulin ng Heavenly Sky Sect ang Tranquil Cloud Sect ay tila hindi rin isang hamon. Oo. Bawat isa sa mga disipulo ng Heavenly Sky Sect ay naghahanda para sa labanan. Lalo na si Zuriel. Matagal na niyang gustong lipulin si Mateo. Sa pagkakataong ito, siya ang nagkusa na humiling, Elder Woo, ibigay mo na sa akin itong Mateo. Sinulyapan siya ni John Woo at tumango, sabay sabing, lagaan mong mabuti ang baliw na ito. Kung hindi, mahihirapan akong alisin ang puot sa puso ko. Hehe, makakaasa ka, Elder Woo. Pagsisisihan ko ang lahat ng nangyari. Tumingin si Zuriel kay Mateo at sinabing may malamig na ngumisi. Alam ni John Woo na natalo na si Zuriel sa kamay ni Mateo dati. Natural lang na hindi siya magiging mahinahon. Ika-4 na antas ng Crystal Formation Realm laban sa ika-8 antas ng Spirit Condensation Realm. Kahit paano pa ito tingnan, ito ang ganap na pasimula sa pagdurog kay Mateo. Bagamat maraming reklamo si John Woo tungkol kay Zuriel, alam niyang may tunay na kakayahan si Zuriel. Ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa kaysa sa mga huling yugto ng Crystal Formation Realms. Kung hindi dahil sa kasong ito, hindi rin sana siya tinanggap bilang disipulo ni Morten. Sa hanay ng mga nakababatang henerasyon, ang lakas ni Zuriel ay talagang napakalakas. Maliban na lang, nakakatawa ang dating ng kanilang pag-uusap para sa mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Marami sa kanila ang nagpakita ng kakaibang ekspresyon sa mukha. Sa wakas, si Wilmard pa rin ang hindi napigil ang ibunyag ito.
Yung lalaking yan, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbabala sa'yo, ipinapayo ko sa'yo na huwag mo nang guluhin si Mateo. Kung hindi, mamamatay ka ng napakasama. Malamig na tumawa si Zuriel at sinabing, sige. Gusto kong makita kung paano niya ako papatayin ng kakilakilabot. Inaamin kong mayroon siyang ilang kakaibang pamamaraan, ngunit bilang isang martial artist, ang mga kakaibang landas ay mamamatay ng napakalubha balang araw. Mateo, ipapakita ko sa iyo ang tinatawag na tunay na lakas ngayon. Agad na tuwang-tuwa si Mateo nang marinig niya iyon. Nakangiti niyang sinabi, sige. Nagkataon lang na bumili ako ng kakaibang larwang landas. Gagamitin kita para subukan ito. Iniisip ko kung mamamatay ba ako ng kakilakilabot o hindi. 324. Habang nagsasalita si Mateo, baka sa mukha ni Zuriel ang paghamak. Ngunit sa sumunod na sandali, nanlabo ang kanyang mga mata. 18 na puppet ng espada ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang ekspresyon sa mukha ni Zuriel ay naging lubhang kawili-wili. Ang mapanghamak na tingin na iyon ay napalitan ng pagkamangha. Pagkatapos, napansin niya na nag-iinit ang kanyang mukha. Nang hindi tumitingin, siguradong namumula na ang mukha niya na parang mansanas ngayon. Ano nga pala ang sinabi niya kanina? Hindi makakapasok ang mga kakaibang landas. Pakiusap, tingnan mo ang lakas ni Mateo. Mayroong 18 puppet sa harap ng kanyang mga mata. Bawat isa sa mga puppet ay may lakas na hindi nababawasan ng kanya. Kahit isa o dalawa lang ang gamit mo sa mga puppet na ito, ayos lang. Siguradong babatuhin siya ng 18 ng sabay-sabay. Napakalinaw na ang mga sword puppet na ito ay kabilang sa isang kakaibang landas. Ngunit ang kakaibang landas na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang mga salitang sinabi ni Zuriel kay Mateo kanina ay parang sinasampal niya ang sarili niyang mukha ngayon. Nang makita ng iba ang 18 sword puppets, labis din silang nagulat. 18 huling yugto ng Crystal Formation Realm puppets. Isa itong tunay na napakalakas na puwersa. Noong una, ang Heavenly Sky Sect ang may kalamangan pagdating sa bilang. Ngunit ngayon, ang bilang ng Tranquil Cloud Sect ay nalampasan na ang Heavenly Sky Sect ng hanggang 10 sa isang iglap. Nang makita ang mga espadang ito, ang ekspresyon ni John Woo ay naging napakapangit din. Talagang walang kapantay ang kakayahan ng batang ito na si Mateo, para patayin ang napakaraming late-stage Crystal Formation Realm puppets sa isang iglap. Sa oras na ito, unti-unting nagising si Emma na walang malay sa buong oras. Nang makita ang mga espada ng Heavenly Sky Sect at Tranquil Cloud Sect na nakabunot at nakaunat ang mga pana, hindi niya maiwasang mataranta. Akala pa nga niya ay matagal nang umaakyat ang mga tao ng Tranquil Cloud Sect, pero hindi niya inakalang nasa unang antas pa rin sila pagkatapos ng napakatagal na panahon. Pero nang mapunta ang tingin niya sa 18 sword puppets, napuno siya ng gulat at takot. Isa siyang dalubhasa sa porma sayon. Natural niyang nakita ang kakaibang katangian ng mga sword puppet na ito sa isang sulyap. Habang nagpupumiglas papunta sa tabi ni John Woo, mahinang sinabi ni Eman, ang mga puppet na ito ay malamang na hindi mga ordinaryong puppet, kundi mga puppet na kayang magsagawa ng mga array formation. Malamang na hindi mahina ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sa sinabi ni Eman, lalong lumala ang ekspresyon ng mukha ni John Woo. Pero pagkatapos, nagbago ang mukha ni Eman, at muling sinabi, Senior Apprentice Brother Woo, hindi ko maramdaman ang aura ng Grand Array sa malaking bulwagang ito. Kung tama ang hula ko, dapat ay magagamit mo na ang lakas ng Sea Transformation Realm ngayon. Habang nasa daan, nakita ni Eman ang mga eksena kung saan ang mga elder ng ibang sekta ay pinatay ng Heavenly Thunder Essence Lock-on Grand Array. Noon niya lang naramdaman na ang mastiko na kaharian na ito ay nababalot ng isang mahiwagang malaking hanay. Ang malaking hanay na ito ay lubhang nakatago. Kung hindi ito mapapagana, halos hindi ito matutukoy ng mga martial artist. Pero si Eman ay isang array master naman. Hanggat maingat siyang nakakaramdam pa rin siya ng kaunting pag-alunalo ng array formation. Talaga. Tuwang-tuwa si John Woo nang marinig iyon. Hindi lubos na sigurado si Eman. Pumikit siya at muling kinapa. Noon lamang siya tumango bilang pagsang-ayon at sinabing, 80% akong sigurado. Tuwang-tuwa si John Woo habang sinasabi niya, haha.
Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha ang mga basurang puppet na yan? Sa tingin mo ba talaga ay kahanga-hanga ka? Wawasakin ko ang mga puppet mo ngayon. Para kay Eman, ang kanyang nakababata, malaki pa rin ang tiwala ni John Woo sa kanya. Para mailabas sila mula sa absolute blaze barrier, makikita agad ang mga pamantayan ni Eman. Pagkatapos magsalita, inilabas ni John Woo ang kanyang aura. Buong-buo nang naipakita ang kapangyarihan ng Sea Transformation Realm. Haha, hindi na talaga nililimitahan ng lugar na ito ang mga cultivation realm. Mateo, tanggapin mo ang kamatayan. Kumislap at bumangga ang figure ni John Woo sa 18 sword puppets. Nang makita ng isa pang disipulo ng Heavenly Sky Sect na umaatake si John Woo, malinaw na hindi rin sila mananatiling walang ginagawa. Sabay-sabay silang sumugod sa tabi ng Tranquil Cloud Sect. Umuugong ang aura ni John Woo noong una. Gusto niyang umasa sa lakas ng kanyang Sea Transformation Realm para direktang pasabugin ang mga sword puppet na ito. Pero nang sandaling makipagpalitan siya ng suntok sa mga sword puppet na ito, hindi niya sinasadyang natulala. Sa kanyang pinakamataas na lakas sa third level Sea Transformation Realm, wala talaga siyang nakuhang kahit kaunting kalamangan laban sa mga sword puppet na ito. Talaga bang hanggang huling yugto lang ng lakas ng Crystal Formation Realm ang mayroon ng mga puppet na ito? Paano ito naging posible? Habang lumalaban si John Woo, lalo siyang nababahala. Hindi lang si John Woo ang nagulat. Bukod sa mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect, lahat ng naroon ay natigilan sa gulat. Hindi pwede. Ano ba itong nakikita ko? 18 late-stage Crystal Formation Realm puppets ang nakipaglaban sa isang third-level Sea Transformation Realm expert. Hindi ka panipaniwala ito. Akala ko pa nga patay na ang mga tao ng Tranquil Cloud Sect ngayon lang. Hindi ko akalain na mayroon pala silang ganito kagandang paraan para makatakas. Tingnan ninyo, kayong mga kasama, ang mga disipulo ng Heavenly Sky Sect ay nahaharap sa mga puppet na ito. Ang bilang ng mga puppet na ito ay halos kapareho ng bilang ng mga tauhan ng Heavenly Sky Sect. Bukod pa rito, ang Heavenly Sky Sect ay mayroon pang third level Sea Transformation Realm. Ang magkabilang panig ay talagang naglaban hanggang sa maging pantay ang kanilang lakas. May pagkakamali ba? Nakatitig si Emma nang walang kurap sa 18 sword puppets. Lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Senior Apprentice Brother Zhu, ang mga puppet na ito ay bumuo ng isang napakalakas na array formation. Huwag mo na akong pakialaman. Dali, tulungan mo si Senior Apprentice Brother Wu. Umikot ka mula sa gilid. Siguraduhin huwag kang papasok sa array formation. Hanggat napatay si Mateo, natural na magiging walang silbi ang mga puppet na ito. Dahil kailangang alagaan ni Emma ng isa pang elder ng Sea Transformation Realm mula sa Heavenly Sky Sect, hindi siya gumalaw sa buong oras. Sa simula, inakala nilang lahat na sapat na ang pag-atake ni John Woo ng mag-isa. Hindi nila inakala na mangyayari pala ang ganitong sitwasyon. Kahit na walang kaalam-alam si Elder Zhu tungkol sa mga hanay ng mga sundalo, alam din niya ang pambihirang kakayahan ng mga sword puppet na ito. Tumanggaw siya ng bahagya at ginamit ang mga sword puppet at mga disipulo ng Heavenly Sky Sect para harangan ang kanyang paningin, palihim na lumapit kay Mateo. Kasalukuyang nakatuon ang lahat ng atensyon ni Mateo sa pagmamanipula ng mga sword puppet. Mas malakas pa ang lakas ni John Woo kaysa kay Chester. Natural lamang na hindi siya basta-basta binabaliwala ni Mateo. Umikot si Elder Zhu ng isang malaking ikot at sa wakas ay mas inilayo niya ang distansya sa pagitan nila ni Mateo. Sa oras na ito, bigla siyang sumabog, hawak ang kanyang espada habang diretsyong sinaksak ang tagiliran ni Mateo. Pero ang nakakalungkot ay matagal nang binibigyang pansin ni Chester si Elder Zhu. Kasabay nito, umatake si Elder Zhu, at biglang sumulpot ang figure ni Chester, mas mabilis pa kaysa kay Elder Zhu sa bilis para sumugod. Mabilis na nagbanggaan ang dalawang tao. Si Elder Zhu ay nasa third level Sea Transformation Realm din. Malinaw lang na nakapasok na siya sa third level Sea Transformation Realm kamakailan lang at medyo mas malala kumpara kina Chester at John Woo. Siyempre, malinaw na hindi posible para kay Chester na gustuhing pabagsakin si Elder Zhu sa maikling panahon.
Ngunit sa sandaling ito, walang humpay na umalangaw-ngaw ang malungkot na panaghoy mula sa ilang disipulo ng Heavenly Sky Sect na medyo kulang ang lakas. She! Isang espada mula sa isang sword puppet ang tumago sa isang disipulo ng 4th level Crystal Formation Realm. Ah! Sumigaw ng malungkot ang disipulong iyon at mukhang hindi na niya kakayanin. Hanggang sa mamatay siya, hindi niya pa rin makapaniwalang tiningnan ang sword puppet na iyon. Hindi niya siguro akalain na mamamatay siya sa kamay ng isang puppet, di ba? Ang sword puppet ay may nagyelong itsura gaya ng dati dahil imposible para sa kanila na magpakita ng anumang ekspresyon. Inihagis ang isang malamig na bangkay, ang mahabang espada nito ay muling kumaway, humahampas patungo sa iba. Ang Lesser 9 Revolutions interlocking formation ni Leonardo ay hindi kapani-pani walang malalim. Ang mga atake ng alo ng tao ay sadyang hindi epektibo. Matapos makapasok sa forma sayon ang mga disipulong ito ng Heavenly Sky Sect, bukod sa paglihis ng ilang atake, hindi talaga sila naging kapaki-pakinabang kay John Woo. Sa una, nagkaroon ng pangalawa. Di nagtagal, isa na namang disipulo ng Heavenly Sky Sect ang napatay ng mga sword puppet. Sa loob ng ilang panahon, nanatili sa kanilang mga tainga ang mga nakakaawang iyak. Pero sa sandaling ito, isang anomalya ang biglang lumitaw. Isang multo ang lumipad mula sa gilid ng Grand Array. Nakakagulat na si Mateo ang pakay nito. Nagulat si Julian, ngunit huli na ang lahat para subukang iligtas. Mag-ingat ka, Mateo. Sigaw ni Julian. 325. Ang bilis ng after image na ito ay napakabilis. Isa talaga itong eksperto sa Sea Transformation Realm. Sa lugar na ito, bukod kina John Woo, Chester, Eman, at Elder Zhou, mayroon pa ring isa pang eksperto sa Sea Transformation Realm. Devon. Sa kasalukuyan, si Chester ay pinipigilan ni Elder Zhou. Walang ibang makakapigil sa mga yapik ni Devon na patayin si Mateo. Bagamat si Devon ang pinakamahina sa mga Sea Transformation Realms na naroon, isa pa rin siya sa mga mahahalagang eksperto roon. Sa bilis ng isang eksperto sa Sea Transformation Realm, walang eksperto sa Crystal Formation Realm ang hindi makakahabol kahit gawin nila ang lahat. May bahid ng pangungutya na sumilay sa sulok ng bibig ni Devon. Mahina siyang sumigaw, Mateo, hindi mo inakalang mamamatay ka sa mga kamay ko, di ba? High Clarity Imperial Reverence Law, Thunderous Nine Heavens. Sige na at mamatay ka na. Gumawa si Devon ng mga selyo gamit ang dalawang kamay. Ilang guhit ng lakas ng kidlat ang sumugod patungo kay Mateo nang may napakabilis na bilis. Sa totoo lang, sa napakaraming tao, ang galit ni Devon kay Mateo ang pinakamatindi. Kasama na ang paglunok niya ng kahihiyan at pag-ako ng mabigat na pasanin para makipag-alyansa sa Heavenly Sky Sect kalaunan, pati na rin ang pagsunog ni John Woo sa tulay pagkatapos tumawid sa ilog, sa wakas ay itinoon ni Devon ang lahat ng sama ng loob na iyon kay Mateo. Sa pananaw niya, kung walang ginawang aksyon si Mateo noon, hindi niya sana kinailangang tiisin ang ganitong kahihiyan. Kaya naman, sa sandaling sumiklab ang tunggalian sa pagitan ng Tranquil Cloud Sect at Heavenly Sky Sect, pinaplano na niya kung paano aambusan si Mateo. At ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon. Pumikit ng masakit sina Julian at ang iba pa. Paano kaya ito maiiwasan ni Mateo sa buong lakas ng isang Sea Transformation Realm? Si Mateo ay kasalukuyang abala sa pagmamanipula sa 18 sword puppets ngayon at tila wala siyang kaalam-alam dito. Bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, saka ipinagpatuloy ang pag-array formation gaya ng dati. Tiwala si Devon sa sarili niyang nakamamatay na atake. Ang mga kidlat na iyon ay sumugod patungo kay Mateo, dala ang isang aura na nagpapahirap sa mga tao. Dumating ito sa harap ni Mateo sa isang kisap mata. Nang akala ng lahat ay patay na si Mateo, isang eksena ang nangyari na ikinagulat ng lahat. Ang mga malalakas hanggang sa sukdulang kidlat ay tuluyang naglaho mga 2 talampakan ang layo sa harap ni Mateo, na parang nilamon ito ng kung ano. At nakatayo pa rin doon si Mateo ng maayos. Natulalang pinanood ni Devon ang eksenang ito habang bumubulong, paano ito posible? Malinaw na wala siyang ginawa. Paano malulunok ang Thunderous Nine Heavens ko? Hinding-hindi. Imposible. Hindi ako naniniwala.
Ang bulong ni Devon ay naging mga ungol, pagkatapos ay nagbabala siya sa hangin at nag-ipon ng enerhiya ng langit at lupa. Mataas na kailanawan ng batas ng imperial na paggalang. Kulog na siyam na langit. Gustong muling ilabas ni Devon ang malakas na atakeng ito. Gayunpaman. Ugong. Lumipad palabas ang katawan ni Devon na parang saranggola na naputol ang tali. Natigilan ang lahat at muling nawala ng malay. Ito. Ano ba ang nangyari? Napakahirap isipin. Nakita mo ba yun ngayon lang? Hindi nawala ang thunderous nine heavens ni Devon, kundi lumitaw mula sa kawalan sa likuran niya at direktang tumama sa kanya. Siguradong kinukutya mo ako, di ba? Ginamit ni Devon ang thunderous nine heavens para pilayin ang sarili niya. Ito. Ano ba ang tawag dito? Oo, pakiramdam ko rin ay biro lang ito. Pero ang kapangyarihan ng kidlat na lumitaw sa likod ni Devon ngayon lang ay malinaw na ang sarili niyang thunderous nine heavens. Mukhang katawa-tawa ang eksena kanina sa paningin ng lahat. Pero totoong nangyari ito sa harap nila. Si Devon ay nagdusa ng sarili niyang full power na atake habang walang kalaban-laban, at malubhang nasugatan. Umubo siya ng malaking subo ng dugo sa ere, pagkatapos ay bumagsak sa lupa at nilalamig. Ang kanyang pananambang ay hindi inaasahan ng lahat at napakabilis at napakalakas din. Ngunit walang sino man ang mag-aakalang ganito pala ang magiging resulta. Lahat ay tumingin kay Mateo ng may paggalang at takot, iniisip na ito ang paraan ni Mateo. Pero ang pinakamahalaga ay hindi nila lubos na masabi na si Mateo ay mayroong anumang essence energy lalo na tumatarget kay Devon. Kaya naman, si Mateo ay naging misteryoso at makapangyarihan sa kanilang paningin. Wala nang sino man ang tumetrito kay Mateo na parang isang ordinaryong 8th level spirit condensation realm ngayon. Kasalukuyang kontrolado ni Mateo ang 18 sword puppets gamit ang lahat ng kanyang lakas at wala siyang pakialam sa kalagayan ni Devon. Sa loob ng hanay, napuno ng malungkot na sigaw ang hangin. Mayroon ng 4 o 5 disipulo ng Heavenly Sky Sect na medyo mahina na namatay sa ilalim ng mga espada ng mga sword puppet. Habang lumalaban si John Woo, lalo siyang nababahala. Hindi niya talaga maisip kung paano naging ganito kalakas ang isang pares ng mga puppet ng late-stage Crystal Formation Realm. Habang nakikinig sa mga tili at panaghoy ng mga disipulo ng Heavenly Sky Sect, ang puso ni John Woo ay tumutulo ang dugo. Dahil mahigit kalahating buwan nang nakapasok sa mystical na kaharian, ang mga lalaking nawala sa kanilang Heavenly Sky Sect ay hindi man lang kasing dami ng maikling panahong ito. Kung magpapatuloy ito, isa-isang papatayin ni Mateo ang mga disipulo ng Heavenly Sky Sect. Hindi kayo kayang talunin ng mga puppet na yan. Dali, umalis kayo. Sigaw ni John Woo. Elder Woo? Hindi naman sa ayaw naming umalis, pero hindi talaga kami makakalabas. Habang nagsasalita ang disipulong iyon, sinaksak siya ng isang sword puppet. Elder Woo? Pakiramdam ko ang paligid ay pawang mga puppet, pawang mga anino ng espada. Hindi talaga natin mahanap ang daan palabas. Elder Woo, iligas mo kami agad. Ito ang kahangahangang aspeto ng Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Ang bilang ng mga puppet ay halos kapareho ng bilang ng mga disipulo ng Heavenly Sky Sect. Ngunit bawat isa sa kanila ay makakaramdam na parang maraming sword puppet ang nakapalibot sa kanila at tinatalo sila. Kasama rito si John Woo mismo. Nagsanib puwersa ang lahat ng atake, walang anumang kahinaan na mapag-uusapan. Ang mga hindi nakakaalam ng array formation na ito ay unti-unting nadudurog hanggang mamatay dahil sa mga sword puppet. Gumuho na ng husto si John Woo. Akala niya noong una ay kaya niyang masahihin ang Tranquil Cloud Sect ayon sa gusto niya dahil kaya niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas. Pero sino ang mag-aakala na hindi siya nagtagumpay sa pagmamasa kahit isa mula sa Tranquil Cloud Sect, ngunit ngayon, minamasa niya ito hanggang sa 1 pulgada ng kanyang buhay ni Mateo. Isa pang disipulo ang natamba sa harap ni John Woo. Hindi na ito nakayanan ni John Woo. Mateo, tumigil ka. Sigaw ni John Woo. Malamig na ngumisi si Mateo at sinabing, sabi mo lumaban, lalaban kami. Sabi mo tumigil, kailangan ko ng tumigil. Paano magiging totoo ang isang bagay na ganito kaganda? Walang emosyong sinabi ni John Woo, pamangkin ni Marshall, Crosswell, ako, si John Woo, ay inaamin ang aking kasalanan sa iyo, ha?
Hangga't handa kang tumigil, anumang kondisyon ay maaaring isaayos. Ikaw ang nagsabi niyan. Sabi ni Mateo. Nang makitang may mga senyales na ng paghina ng loob si Mateo, dali-daling sinabi ni John Woo, sabi ko na nga ba, sabi ko na. Tumigil ka na, tumigil ka na. Kumilos ang banal na pandaman ni Mateo at napanatili ng 18 sword puppets ang kanilang potensyal sa paggamit ng espada at umatras pabalik sa tabi ni Mateo. Hindi siya nag-aalala na babawiin ni John Woo ang kanyang mga sinabi. Kung tatanggi siya, kahit makatakas si John Woo, hindi makakatakas ang mga disipulo ng Heavenly Sky Sect. Nang umatras ang mga sword puppet, agad na nawala ang presyon ng mga disipulo ng Heavenly Sky Sect, dahilan para mawalan sila ng malay. Ang mga natitirang disipulong ito ay pawang mga elite sa mga elite. Ang kanilang lakas sa mga Crystal Formation Realms ay lubhang kahanga-hanga. Pero sa harap ng mga sword puppet, wala man lang silang kalayaan para gumanti. Sa muling pagtingin sa kanilang mga katawan, karamihan sa kanila ay may mga sugat. Ang mga damit ng ilan ay ginutay-gutay na at naging mga laso, na para bang isang pulubi. Walang tier siyam na formation master na katulad ni Mateo sa mga taong ito. Nang harapin nila ang Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation, pasibo lamang ang kanilang magagawa sa pagharap dito. Dati, kung hindi dahil kay Mateo, ang magiging resulta ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect ay tiyak na mas malungkot pa kaysa sa kasalukuyang Heavenly Sky Sect. Ang ekspresyon ni John Woo ay napakapangit. Ang kanyang tingin kay Mateo ay may bahid ng takot. Isang maliit na martial artist ng Spirit Condensation Realm ang talagang nakipaglaban sa buong Heavenly Sky Sect gamit ang sarili niyang lakas. Huminga ng malalim si John Woo at lumapit at sinabing, Mateo, sabihin mo ang iyong mga kondisyon. 326. Sa loob ng kawalan, dalawang napakagandang figure ang nakatayo roon. Sila ay sina Larissa at Eileen, Panginoon at Katulong. Binibini, hindi mo napigil ang gumawa ng hakbang sa huli, sabi ni Eileen nang may bahagyang ngiti. Isa pala yun sa mga martial artist ng Sea Transformation Realm. O baka may ginawa akong hindi kailangan, malamig na sagot ni Larissa. Ano? Ang ibig mong sabihin ay, sa ilalim ng ganoong sitwasyon, may kalayaan pa rin si Ginoong Crosswell na labanan. Paano nangyari iyon? Gulat na sabi ni Eileen. Noong ginawa ko ang aking galaw kanina, malinaw kong naramdaman ang pabago bagong paghinga ni Mr. Crosswell. Kahit na sa isang iglap lang iyon, pakiramdam ko ay tila napansin ni Mr. Crosswell ang aking ginagawa, kaya hindi siya tumugon kahit kaunti. Bahagyang naninangkit ang magagandang mata ni Eileen. Malinaw na naramdaman din niya na medyo malayong mangyari iyon. Hehe, lalo lang itong nagiging kawili-wili. Kahit ako ay interesado na rin sa Mr. Crosswell na ito ngayon. Isa pa, naiintindihan niya talaga ang array formation na iniwan ng Grandian Divine King. Tunay na isang walang kapantay na prodigy. Humajejek si Eileen. Ngumiti rin ng matamis si Larissa at sinabing, oo. Hindi ko talaga inaasahan na ang walang hanggang mundo na ito ang lupain kung saan umangat sa kapangyarihan ng Grandian Divine King. Eileen, ano ang tinitingnan mo? Tumagos ang tingin ni Eileen sa kawalan at damapo kay Mateo. Bamulong siya, binibini, sa tingin mo ba ay halos kapareho ni Mr. Crosswell ang taong iyon? Biglang nagulat si Larissa, at hindi sinasadyang damapo ang kanyang tingin sa katawan ni Mateo. Ayos lang sana kung hindi nabanggit ni Eileen, pero nang sabihin niya iyon, talang may nararamdaman siyang kakaiba. Pagkaraan ng ilang sandali, mapait na ngumiti si Larissa at sinabing, wala na ang taong iyon. Paano niya nagawang maging siya? Aking ginang. Sinabi mo na nawala na ang taong iyon. Bakit pa mahalaga kung hindi naman siya? Kung maaalamin natin ang tunay na pinagmulan nitong si Mateo, pakiramdam ko ay perpekto siyang kapareha para sa iyo. Kahit na nasa Spirit Condensation Realm pa lang siya ngayon, tiyak na isa siyang figure na magdudulot ng kaguluhan sa Divine Realm sa hinaharap. Natatawang sabi ni Eileen. Namula ang magandang mukha ni Larissa dahil sa sinabi ni Eileen habang inis na sinabi, hindi ka na pwedeng magsalita ng kalokohan. Mag-ingat ka, hindi ko pupunitin ang bunganga mo. Sa malaking bulwagan, lahat ay nakatitig kay Mateo, labis na nagtataka kung anong uri ng mga kondisyon ang itatakda niya.
Para sa iba pang anim na sekta, ang ganitong uri ng pagkakataong mapanood ang kasiyahan ay marahil ang una at huling pagkakataon. Ang Heavenly Sky Sect ay palaging malupit sa Southern Domain. Sila ang palaging nangiinis sa ibang mga sekta. Pero ngayon, ang Tranquil Cloud Sect na nasa pinakamababang ranggo ay talagang tinalo ng lubusan ang Heavenly Sky Sect hanggang sa sila ay nakumbinsi. Ano ang mga kondisyon mo, sabihin mo lang. Pero binabalaan kita, huwag kang masyadong magpakalabas. Isa lamang akong elder ng Heavenly Sky Sect. Wala akong mapagdesisyonan para sa sekta. Sabi ni John Woo nang may seryosong mukha. Manalig ka, hindi ako hanggang sa gaong antas. Hindi rin naman mataas ang aking hinihingi. Bawat tao, 20 high-grade essence crystals ayon sa bilang ng mga tao. Bukod pa rito, gusto ko ng 3 tangkay ng tier 4 na medicinal herbs, 30 tangkay ng quasi tier 4 na medicinal herbs. Huwag mong sabihin na wala ka niyan, sabay-sabay na sabi ni Mateo. Ano? Ang lakas talaga ng loob mong igiit yan. Muntik nang mapatalon si John Woo. Hindi nakakapagtaka na ganoon kalaki ang naging reaksyon ni John Woo. Hindi naman ganoon kalaki ang mga kondisyon ni Mateo, pero ang totoo, napakamahal ng hinihingi nito. Sa 8 dakilang sekta ng Southern Domain, ang kumakalat ay pangunahing mga low-grade essence crystals. Ang isang piraso ng high-grade essence crystal ay katumbas ng 100 piraso ng middle-grade essence crystals, habang ang isang piraso ng middle-grade essence crystal ay katumbas ng 100 low-grade essence crystals. Ang problema ay maraming low-grade essence crystals, ngunit mas kakaunti ang mga middle-grade essence crystals. Kung tungkol naman sa mga high-grade essence crystals, may demand talaga para dito pero walang merkado. Mayroon pa ring 10 tao na natitira sa Heavenly Sky Sect. Ibig sabihin, kailangan nilang ipasa kay Mateo ang 200 piraso ng high-grade essence crystals. Sapat na ang halagang ito para makabili ng 16 na restriction spirit artifact. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang pinuno ng sect hall tulad ni Xiao Jian ay gumagamit lamang ng isang 8 restriction spirit artifact. Para sa 16 na restriction at 32 restriction ng spirit artifact, karaniwan, tanging ang mga individual sa antas ng sect master o grand elder lamang ng sect ang may kwalifikasyon para gamitin ang mga ito. Pero walang pakialam na sinabi ni Mateo, kung wala ka niyan, ituloy natin ang laban hanggang sa matukoy natin kung sino ang mananalo. Agad na natahimik si John Woo nang marinig ito. Seryoso niyang sinabi, isa lamang akong matanda, kaya paano ako magkakaroon ng ganito karaming high-grade essence crystals? Kung tungkol sa kanila, mas malamang na hindi. Ngumisi si Mateo at sinabing, hindi mahalaga, kunin mo na lang ang kahit anong meron ka. Ang paggamit ng middle-grade essence crystals at low-grade essence crystals para maalis ang natitira ay maaari ring gamitin. Pero kung babawi ka lang, kailangan mong dagdagan ito ng 20% kaysa sa karaniwan. Sa ganitong paraan, kung gagamit sila ng middle-grade essence crystals para mabawi ito, kakailanganin nila ng 120 piraso. Katumbas ng pagbili ng 5, libre ang isa. Malinaw na alam ni Mateo ang kakulangan ng mga high-grade essence crystals. Imposibleng maalis ito ni John Woo. Ngunit bilang nangungunang sekta sa Southern Domain, ang Heavenly Sky Sect ay siya ring nangungunang pinakamayamang sekta ng Southern Domain. Ang kanilang mga disipulo ay pawang napakayaman. Ang dami ng 200 piraso ng high-grade essence crystals, hindi dapat malayong magkamot nito. Nang marinig ang sinabi ni Mateo, medyo hamuo pa ang ekspresyon ni John Woo. Ngunit napangiwi pa rin siya sa sakit at sinabing, kung gayon, maghintay ka muna. Kailangan kong bumalik at tanungin sila kung maaari nilang tipunin ang ganoong dami o hindi. Tatalikod na sana si John Woo at aalis ngunit pinigilan siya ni Mateo. Teka lang. Sabi ko tig 20 piraso bawat tao. Tumutukoy ito sa bawat isa sa inyo na pumasok sa main hall, kasama na sila. Itinuro ng daliri ni Mateo ang mga bangkay ng ilang disipulo ng Heavenly Sky Sect na nakahiga sa lupa. Ang ekspresyon ni John Woo na kanina lang ay bumuti ay naging kasing itim na naman ang ilalim ng palayok. Sumigaw siya, Mateo. Huwag kang masyadong lumayo. Ngumisi si Mateo at sinabing, sinabi ko lang ang aking mga tuntunin at kondisyon. Maaari mong piliing hindi tanggapin. Isa pa. Kung ikukumpara sa kanilang buhay, sa palagay ko ay hindi naman sumobra ang aking mga tuntunin.
Ang mga kondisyong itinaas ni Mateo ay natural na hindi basta-basta sinabi. Matagal na niyang tinantya na ang mga katagang ito ay magpapailang kay John Woo, ngunit makakayanan din niyang tiisin ang sakit. Sa Tranquil Cloud Sect, ang mga piling disipulo at personal na disipulo ay makakatanggap ng 5 piraso ng middle-grade essence crystals at 1,000 piraso ng low-grade essence crystals bawat buwan bilang handog. Ngunit sa katotohanan, para sa mga pinakamataas na disipulo tulad ni Woody at Julian, ang dami ng mga middle-grade essence crystal na kanilang naipon ay medyo malaki pa rin. Wala nang ibang paraan. Para sa isang maliit na sekta tulad ng Tranquil Cloud Sect, ang mga mapagkukunan lamang nila ay maitutuon sa isang maliit na bilang ng mga disipulong may lubos na talento. Ngunit nang ipakilala ni Quinley ang Heavenly Sky Sect kay Mateo, binanggit niya ang pagkakaiba sa lakas ng magkabilang panig. Kabilang dito ang bahagi tungkol sa alokasyon ng mga mapagkukunan. Para sa mga disipulong nasa parehong antas, ang pagtrato para sa mga disipulo ng Heavenly Sky Sect ay 10 beses na mas mataas kaysa sa Tranquil Cloud Sect. Ibig sabihin din nito na ang mga piling disipulo ng Heavenly Sky Sect ay makakakuha ng 50 piraso ng middle grade essence crystals at 10,000 low grade essence crystals bawat buwan. 20 piraso ng high grade essence crystals bawat isa. Kung ikukumpara, aabot din iyon sa 2,400 piraso ng middle grade essence crystals bawat tao. Kayang-kaya itong patayin ni John Woo at ng iba pa, pero siguradong mapuputol nito ang napakalaking bahagi ng kanilang laman. Kahit na may natitira pa silang mga kristal ng asensya, siguradong napakasama na nito. Sa pagdaragdag ng 3 tangkay ng Tier 4 na medicinal herbs at 30 tangkay ng quasi-Tier 4 na medicinal herbs, ang Heavenly Sky Sect ay tiyak na magdurugo ng husto. Tunay nga, pagkaraan ng ilang panahon, ibinalik ni John Woo ang kanyang matamlay na mukha na halos magpatak na ng tubig at muling humarap kay Mateo. Casual na inihagis ni John Woo ang isang singsing na pangimbak kay Mateo at sinabi sa isang hindi magandang tono, "Ito ang mga kristal ng asensya at mga halamang gamot na gusto mo. Ang laki ng gana mo sa pagkain, sana ay hindi ka mamatay sa kabusugan." Ngumiti si Mateo ng marahan at sinabing, "Maayos naman ang gana ko. Hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol dyan si Elder Woo." 327. Ibinaon ni Mateo ang kanyang banal na sentido sa singsing na iyon at tiningnan ang bilang ng mga kristal ng asensya at mga halamang gamot sa loob. 3 lang kaming mga elder ang may high-grade essence crystals. Kung ikukumpara, nasa 30 lang. Ang natitira ay na-convert na lahat sa middle-grade essence crystals at low-grade essence crystals. Walang nawawala kahit isang piraso. Malungkot na sabi ni John Woo nang makita niyang tinitingnan ni Mateo ang imbentaryo. Ang kakayahan ni Mateo sa pagkalkula ay talagang kahanga-hanga. Sandali lang niyang nabasa at alam niyang hindi mali ang sinabi ni John Woo. Talagang marami ang Heavenly Sky Sect. Ang daming daladalang essence crystal sa isang paglalakbay sa isang mistiko na kaharian. Mukhang kulang ka ng 10 piraso ng low-grade essence crystals, pero kalimutan mo na yan. Sabi ng lahat, mas mayaman ang isa, mas kuripot. Totoo naman yan. Kung gayon. Maraming salamat kay Elder Woo sa pagbibigay nito, pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabi. Natigilan si John Woo. Hindi niya inakalang bigla na lang itong sinulyapan ni Mateo at tinapos ang pagsusuri. Bukod pa rito, nahuli pa niya ang nawawalang 10 piraso ng low-grade essence crystals. Makikita na hindi basta-basta ginawa ang pagbibilang ni Mateo kanina. Ang mga essence crystal na ibinigay nila sa Tranquil Cloud Sect ay pinagsasama-sama ang lahat ng low-grade essence crystals, at ginagamit lamang ang mga middle-grade essence crystals para punan ito kung hindi ito sapat. Pero ang dami ng low-grade essence crystals ay ayos lang kahit kulang ng 10 piraso. Malinaw na ayaw ni John Woo na gumamit ng 1 piraso ng middle grade essence crystal para palitan ito. Bukod dito, hindi rin posible para kay Mateo na suriin ito ng ganito kaingat. Sino ang mag-aakala na minsan lang pala nag-scan si Mateo at nahuli ito? May kakayahan talaga ang punk na ito. Dahil sinabi na ni Mateo na kalimutan na lang iyon, malinaw na hindi talaga kayang makipagtawaran ni John Woo sa kanya ng 10 piraso ng low-grade essence crystals. Malamig siyang sumangot at sinabing, kung ganoon nga, pwede ba nating pag-usapan ang issue tungkol sa pamamahagi ng mga kayamanan mamaya? Sa unang tingin, brutal ngang tinalo ni Mateo ang Heavenly Sky Sect ngayon lang.
Ngunit sa katotohanan, ang parehong partido ay maituturing lamang na pantay ang lakas sa ngayon. Kung hindi dahil sa walang awa ni Mateo at umani ng buhay ng maraming disipulo ng Heavenly Sky Sect, malamang hindi rin sana papayag si John Woo sa mga kondisyon ni Mateo. Ang Heavenly Sky Sect ay mayroong tatlong makapangyarihang kapangyarihan sa Sea Transformation Realm dito. Kung talagang pinilit niya ang kamay nila, ang lakas ni Eman sa pakikipaglaban ay hindi rin para sa pagpapakitang gilas, kahit na hindi siya isang purong martial artist. Ngunit ang lakas sa pakikipaglaban ng mga Formation Masters kumpara sa mga Alchemist ay mas mataas. Kung talagang tatanggi ang magkabilang panig na huminto hanggat hindi nila nakamit ang kanilang layunin, maaaring walang makuhang kalamangan ang Tranquil Cloud Sect. Ito rin ang dahilan kung bakit pumayag si Mateo na huminto. Bagamat malakas ang Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation, nang harapin ang pinakamataas na antas ng Third Level Sea Transformation Realm na si John Woo, ito ang pinakamabuting resulta kung saan ang magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkatalo. Sa makatwid, ang negosasyong ito ay kumakatawan din sa argumento ng pangunahing paksa. Pero sabi ni Mateo, huwag magmadali. May isa pa palang bagay na hindi pa naaayos. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Mateo at pumunta sa harap ni Devon. Ang kasalukuyang Devon ay parang isang patay na aso na. Hindi napigilan ni Devon ang galaw na iyon kanina, ngunit agad niya itong tinamaan. Ngayon, malapit na siyang mamatay. Nang maalala ni Mateo ang alon sa kawalan kanina, hindi niya sinasadyang bahagyang napakunot ang noo. Simula pa lang, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Pero hindi niya talaga matukoy kung sino ang kalaban. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkailang. Gayunpaman, hindi rin inaasahan ni Mateo na ang taong nakatago sa dilim ay gagawa ng hakbang para tulungan siya. Ang paraan ng paggamit ng mga batas pangkalawakan upang hilahin ang atake ng kabilang partido patungo sa kawalan ay isang napakalalim na konseptong pangkalawakan. Ang lakas nito ay talagang napakalakas na higit pa sa imahinasyon. Bakit naman siya tatargetin ng ganoong klaseng tao? At saka, bakit naman nila siya tutulungan? Hindi maintindihan ni Mateo kahit anong pilit niyang pag-isipan. Halos isang taon na siyang muling nabuhay. Si Sky Maple lang ang pinakamalakas na taong nakilala niya. Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong kakilakilabot na pag-iral? Pero kung titingnan ngayon, tila walang balak ang kabilang panig na saktan ang sarili niya. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang kaawa-awang lakas, hindi siya magiging sapat para punan ang mga siwang sa pagitan ng mga ngipin ng taong iyon. Dahil hindi naman siya sasaktan ng misteryosong taong iyon sa ngayon, hindi na rin masyadong nag-isip si Mateo. Gayunpaman, walang saysay ang pag-iisip ng ganito. Devon, wala akong sama ng loob o puot sa iyo noong una, pero ang high clarity sect mo ay labis na nang-aapi sa iba. Kung ano ang itinanim mo ang aanihin mo. Sarili mo lang ang dapat mong sisihin ngayon. Huwag mo akong sisihin dyan. Umalis ka ng mapayapa. Para naman sa ibang mga disipulo, wala akong gagawin sa kanila. Kung makakalabas ba sila o hindi sa mahiwagang kaharian na ito, depende iyon sa kanilang kapalaran. Pagkatapos magsalita, nagbuga si Mateo ng enerhiya ng asensya. Isang palad ang tumama sa tuktok ng bungo ni Devon. Agad siyang namatay. Nanginig ang puso ng lahat. Isang mataas na kapangyarihan ng Sea Transformation Realm ang napatay ng isang 8th level Spirit Condensation Realm ng ganito kabilis. Bagamat maraming eksperto sa Sea Transformation Realm ang namatay na sa loob ng mistiko na kaharian na ito, lahat sila ay tinamaan ng makalangit na kulog. Isang makapangyarihang nilalang mula sa Sea Transformation Realm ang napatay sa harap nila. Kakaiba ang ganitong pakiramdam na yumanig sa kaluluwa. Ang mga eksperto sa Sea Transformation Realm ang mga haligi sa gitnang antas ng mga sekta. Bawat isa sa kanila ay napakahalaga. At ang kapangyarihan ng Sea Transformation Realm ay mas malalim pang nakaugat sa puso ng mga tao. Ang Sea Transformation Realm at Spirit Condensation Realm ay dalawang realm na hindi maaaring pag-ugnayin. Ngunit ngayon, isang Spirit Condensation Realm ang nakapatay ng isang Sea Transformation Realm. Bukod kay Mateo, wala nang ibang nakapansin kay Larissa na gumagawa ng galaw. Sa tingin ng iba, ang gumamit ng kakaibang paraan para saktan ng malubha si Devon ay si Mateo.
Pinatindi rin nito ang kanilang takot kay Mateo. Ngunit nang marinig ng mga disipulo ng High Clarity Sect ang mga salita ni Mateo, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Hindi sila sumama kina Fredo at Devin dati para maghanap ng gulo kay Mateo. Kung maaayos lang ni Mateo ang problema nila, hindi sila magagalit. Hindi namamalayan, ang tanging martial artist ng Spirit Condensation Realm na naroon ay naging pinaka-nakakatakot na nilalang. Ito marahil ay isang bagay na hindi naisip ni Newman bago pumasok sa mahiwagang kaharian. Matapos harapin si Devin, nagpunas ng alikabok si Mateo at lumapit kay John Woo. Nakangiti niyang sinabi, "Elder Woo, pwede na tayong mag-usap." Malinaw na hindi maganda ang ekspresyon ni John Woo. Noong nakulong siya sa pormasayon kanina, hindi niya napansin na ganito na pala ang kinahinatnan ni Devin. Nalaman niya lang ang nangyari matapos magtanong tungkol dito ngayon lang at hindi niya maiwasang lalong matakot kay Mateo. Natuntun ni Mateo ang maliliit na alon sa kalawakan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang kaalaman at karanasan na higit pa sa antas na ito. Naniniwala siya na maliban sa kanyang sarili, imposibleng madama ito ng iba pang narito. Kaya naman, personal niyang tinapos si Devin kanina para lang humanga ang lahat, lalo na si John Woo, para mas matakot pa ito sa kanya. Kung hindi niya iyon gagawin, paano siya magkukusa habang nagaganap ang negosasyon? Nanginig ang mukha ni John Woo, at sinabi niya, ano kaya ang mga magagandang ideya ni Marshal Nephew Crosswell? Nakaisip na si John Woo ng plano na makakabuti sa Heavenly Sky Sect at plinano niya itong sabihin muna. Pero nang makitang pinatay ni Mateo si Devin gamit ang isang palad, medyo nahiya siya. Kaya naman binago niya ang kanyang mga salita sa huling sandali. Tinanong niya si Eman kanina, ganoon nga ang nangyari kay Devin dahil tinamaan siya ng sarili niyang atake. Hindi niya talaga maisip ang mga ganitong paraan, kaya hindi niya lubos na maunawaan ang pundasyon ni Mateo. Kung talagang may ganoong kakayahan si Mateo at ginawa niya ito sa isang kritikal na sandali, hindi ba't mamamatay din siya ng mag-isa? Nang makita ang hitsura ni Devin, naramdaman ni John Woo na ang ganitong uri ng kamatayan ay talagang nakakabagabag. Ngumiti si Mateo at sinabing, malayong maling ideya. Lahat tayo ay umaasa sa sarili nating kakayahan. Sa tingin ko, dahil lahat tayo ay dumaan sa buhay at kamatayan para makarating dito, hindi natin maaaring hayaang bumalik ang lahat ng walang dala, hindi ba? Kaya, pagkatapos nating umakyat sa ikalawang antas, lahat tayo ay aasa sa sarili nating kakayahan at kakayahan. Sino mang makahanap ng kahit ano ay magiging kanila. Ano sa palagay ni Elder Woo? 328. Nang matapos sabihin ito ni Mateo, hindi mapigil ang ipakita ng mga mukha ng anim na sekta ang matinding kagalakan. Sa kasalukuyan, tanging ang Heavenly Sky Sect at Tranquil Cloud Sect lamang ang may si Transformation Realms na naghahawak sa kuta sa 8 dakilang sect. Inisip nilang lahat na wala na silang kinalaman dito. Ngunit hindi nila inisip na si Mateo ay talagang napakabait para bigyan man lang sila ng kahit isang bahagi ng sabaw. Habang sila ay tuwang-tuwa, si John Woo ay hindi natuwa. Paano mangyayari iyon? Kung ganoon nga, paano kung makakuha sila ng kayamanang hindi kayang abutin ng langit? Hindi ba't doon ang ating bahagi? Sa simula ay hindi natuwa ang anim na sekta kay John Woo. Sa pagbigkas niya ng mga salitang ito, lalong bumati ang lahat sa kanilang mga ninuno ng buong puso. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, dahil hindi sumasang-ayon si Elder Woo, magbigay ka ng iyong opinyon. Dali-daling sinabi ni John Woo, dahil 2 sekta lang natin ang may si Transformation Realms ngayon, malinaw na tayong dalawa ang maghahati ng mga kayamanan. Sa palagay ko, hatiin natin ang mga kayamanan ayon sa bilang ng mga nasa si Transformation Realm. Nang sabihin ito ni John Woo, mas lalo siyang pinagmumura ng mga disipulo ng anim na sekta. Maliban na lang, wala silang mga elder ng si Transformation Realm na nagbabantay sa kuta ngayon. Nangahas silang magalit, ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Ngumiti si Mateo at sinabing, nagbibiro ba si Elder Woo? Ang inyong Heavenly Sky Sect ay may 3 si Transformation Realms habang ang aking Tranquil Cloud Sect ay isa lamang. Ibig mong sabihin ay makakakuha kayo ng 3 bahagi habang ako ay nakakakuha ng isa. Paano?
Kahit hindi ka isang Sea Transformation Realm, ang mga puppet na kontrolado mo ay may lakas sa pakikipaglaban sa Sea Transformation Realm. Natural lang makakakuha ka rin ng bahagi. Nagmamadaling sabi ni John Woo. Umiling si Mateo at sinabing, Elder Woo, huwag kang maging masyadong walang awa sa paggawa ng mga bagay-bagay. Dahil inimbitahan ng inyong Heavenly Sky Sect ang lahat na sama-samang galugarin ang Mistiko na kaharian, kailangan ninyong bigyan ng pagsusulit ang lahat. Kinakain natin ang karne, pero kailangan man lang nating bigyan ang mga tao ng kaunting sopas na maiinom. Paano kung ganito, ang ating dalawang sekta ay kukuha ng 40% ng kayamanang nakuha. Ang natitirang 20% ay ibibigay sa kanilang 6 na sekta upang hatiin ng pantay. Sa pagpili ng mga kayamanan, ang ating dalawang sekta ang may prioridad. Hindi pwede. Mayroon tayong 3 Sea Transformation Realms. Kung talagang lalaban tayo hanggang dulo, baka wala kayong makuhang kalamangan. Bakit tayo maghahati ng pantay sa inyo? Agad na pagtanggi ni John Woo. Naningkit ang mga mata ni Mateo, ngunit naging malamig ang kanyang tono. Kung ganoon nga, ibig sabihin ba noon ay hindi natuloy ang negosasyon? Sige. Ipakita natin ang ating tunay na kakayahan at mag-usap pagkatapos nating makipaglaban. Habang nagsasalita siya, talagang ipinakita ni Mateo ang isang tindig na parang gusto niyang lumaban at muling ginamit ang mga sword puppet. Hindi inaasahan ni John Woo na lalaban agad si Mateo at siya'y nagulat. Lubos ang kumpiyansa ni Mateo habang si John Woo ay hindi lubos na nauunawaan ang kanyang pundasyon. Paano siya mangangahas na kumilos? Teka lang. Sa ganitong panahon pa, ano pa ang dapat pag-awayan? Hindi ba natin hahayaang makinabang ang iba kung magdudulot tayo ng malaking pagkalugi sa magkabilang panig? Mabilis na sabi ni John Woo. Ang pagsasabi niya nito ay nagpapakita na ng kahinaan. Pero kumilos pa rin si Mateo na parang gusto niyang isugal ang buhay niya at malamig na sinabi, dahil sinabi ni Elder Woo na wala tayong kwalifikasyon para hatiin ng pantay ang mga kayamanan, kailangan ko talagang timbangin ang sarili kong lakas. Kung hindi talaga natin kayo matatalo, wala namang masama kung kukuha pa kayo ng kaunti. Talagang natalo si John Woo. Ang tanging nasabi niya lang ay, sige, gawin mo ang gusto mo. Nang sumuko si John Woo, lahat ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Lalo na ang mga disipulo ng 6 na sekta na tuwang-tuwa sa tuwa. Ang kanilang mga titig nang tumingin kay Mateo ay puno ng pasasalamat. Sigurado silang kung hindi dahil kay Mateo, kalimutan na ang pag-inom ng sopas, hindi nila maiinom ang laway. Bagamat 20% lamang ng mga kayamanan ang mayroon sila, hindi ito maituturing na pag-uwi na walang dala. Mapanganib ang mahiwagang kaharian na ito, ngunit hindi dapat kakaunti ang magagandang bagay. Marahil ay makakahukay sila ng ilang magagandang kayamanan. Maganda. Hindi ba't ganito kasaya ang lahat? Bakit kailangan mong paghiwalayin silang lahat ng may hindi magandang samahan? Reklamo ni Mateo habang itinatabi ang mga sword puppet. Nalungkot si John Woo at naisip niya, nakikipag-away lang pala ako sa'yo ng pasalita, ha? Sino ang mag-aakala na gugustuhin mong umatake dahil lang sa isang hindi pagkakasundo? Hindi ba't ganito lahat ang proseso ng negosasyon? Ikaw ang hindi gumawa ng paraan ayon sa nakagawian. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Pero linawin muna natin. Kung may dalawang kayamanan na magkapareho ang uri, pantay ang paghahati ng lahat. Pero kung isa lang, mapapasa kanino ang makakakuha nito. Pero dapat nilang bayaran ang hindi nakakuha. Dagdag ni John Woo. Tumanggaw si Mateo. Natural lang na wala siyang anumang pagtutol dito. Naayos na ang lahat. Natural na tumigil ang lahat sa pag-aaway at muling nagsama-sama. Pero walang nakapansin na sa kampo ng Purple Mansion Sect, mayroon nang nawawalang tao simula noon, sino ang nakakaalam kung kailan. Nang si Mateo at ang iba pa ay tumungo sa ikalawang palapag ng Eternal Splendor Palace, isang anino ang lumitaw sa isang nakatagong bulwagan sa unang palapag. Kung nandito lang si Mateo, agad niyang makikilala na ang taong ito ay si Harley ng Purple Mansion Sect. Ang bulwagang ito ay lubhang natatakpan. Matapos makapasok sina Mateo at ang iba pa sa Eternal Splendor Palace, hindi nila lubusang natuklasan ang lugar na ito.
Pero mukhang pamilyar si Harley sa lugar na ito. Lumingalinga siya pakaliwat pa kanan, hinahanap ang lahat ng sulok ng silid, na para bang may hinahanap. Mga ilang oras bago nagtimpla ng tsaa, nahawakan ni Harley ang isang painting ng tanawin sa dingding at natuklasan niyang hindi ito maaaring ilipat-lipat kaya agad siyang natuwa. Umatras si Harley, ang dalawang kamay ay bumubuo ng kakaibang selyo, at ipinukol ito sa painting ng tanawin. Ang painting ng tanawin ay talagang sumasalamin sa selyong iyon sa gitna ng sahig ng pasilyo sa gilid. Langit-ngit. Sa sumunod na sandali, isang malaking butas ang pumutok sa sahig na nagbunyag ng isang daanan. Nang makita ni Harley ang sitwasyon, kitang-kita sa mukha niya ang matinding tuwa. Hahaha. Tiniis ng ating Purple Mansion sect ang mga paghihirap para makapagplano ng paghihiganti sa loob ng libu-libong taon. Sa wakas ay nahanap na natin ito. Habang nagsasalita siya, biglang tumalon ang figure ni Harley at pumasok sa madilim na pasilyong iyon. Pagkatapos lamang umakyat ni Mateo at ng iba pa sa ikalawang palapag ng Eternal Splendor Palace ay saka lamang natuklasan ng lahat na ang espasyo sa ikalawang palapag ay mas malaki kaysa sa unang palapag. Ito ay malinaw na paggamit ng ilang spatial array formation. Makikita mula rito na ang Eternal Splendor Place na ito ay hindi maikakailang isang napakalakas na sekta noon. Sa walang hanggang mundo, anumang bagay na tumatalakay sa konsepto ng espasyo ay pawang mga nilalang na may napakalaking kapangyarihan. Ang naiiba sa unang palapag ay ang dami ng mga silid sa ikalawang palapag. Kahit na maghiwa-hiwalay pa ang mahigit 30 taong ito para maghanap, malamang nakakailanganin pa rin nila ng 2 oras. Dahil sa nakatagong katangian ng mga silid, ang paghahati ng mga kayamanan ay isa ring malaking problema. Kung ilalagay ng lahat ang mga bagay sa loob ng kani-kanilang mga singsing na imbakan at hindi ito ibibigay, anong kayamanan ang mayroon para hatiin sa huli? Ano sa tingin mo, Mateo? Tumingin si John Woo kay Mateo at sinabi. Ngumiti si Mateo at sinabing, siguro may plano na si Elder Woo, di ba? Sabihin mo na lang. Tumanggaw si John Woo at kumuha ng isang bagay na parang compass mula sa kanyang singsing. Itinuon ni Mateo ang kanyang tingin dito. Isa pala itong artifact na may 16th restriction spirit. Talagang punong-puno ang Heavenly Sky Sect. 16 na artifact ng restriction spirit ang maaaring basta-basta ilabas. Sinuri ni John Woo ang lahat at sinabing, ito ang 16 na restriction spirit artifact ng aking Heavenly Sky Sect, ang Restrictions Compass. Mayroon itong tungkulin, at iyon ay ang magtanim ng mga restriction sa mga bagay. Hanggat nahawakan ang restriction na ito, ang Restrictions Compass ay magre-react sa isang tiyak na antas. Kaya naman, lahat, pakibigay na ang inyong mga storage ring ngayon upang ang Restrictions Compass ay maglagay ng maliit na restriction. Kung maglalagay kayo ng mga kayamanan sa inyong mga storage ring, malalaman ng Restrictions Compass. Sa oras na iyon, siya ang magiging karaniwang kaaway ng lahat. Medyo natatawa si Mateo sa Restrictions Compass. Ang hindi kilalang auxiliary spirit artifact na ito ay talagang may kakayahan. 329. Ang 16 na artifact ng Restriction Spirit ay hindi dapat pag-aari mismo ni John Woo. Talagang pinag-isipang mabuti ng Heavenly Sky Sect ang mga bagay-bagay para sa paggalugad sa mahiwagang kaharian na ito. Nahulaan na rin nila ang ganitong uri ng senaryo. Tila karapat-dapat ang Heavenly Sky Sect na maging nangungunang sekta ng Southern Domain. Marami silang mahuhusay na tao. Natapos magsalita si John Woo at hindi sinasadyang tumingin kay Mateo. Malinaw na hinihingi nito ang opinyon niya. Ngumiti si Mateo at kinuha ang 3 singsing na pangimbak at inihagis ang mga ito kay John Woo. Dahil maingat na pinag-usapan na ni Elder Woo ang lahat, paano ako hindi sasang-ayon? Sa tingin ko rin ay patas ang ganitong paraan. Inabot ni John Woo ang mga singsing na imbakan ni Mateo at isa-isang inilagay ang mga ito sa butas ng Restriction Compass. Di nagtagal, ang 3 singsing na imbakan na iyon ay inilagay sa ilalim ng mga paghihigpit at muling lumitaw sa mga kamay ni John Woo. Ibinalik ni John Woo ang mga singsing na imbakan kay Mateo at sinabing, bukod sa paglalagay ng restriction, hindi ko ginalaw ang mga singsing na imbakan mo. Tingnan mo nga. Di naman ni Mateo ang kanyang banal na sentido at nakangiting sinabi, mapapakalma ko ang aking isipan kapag may ginagawa si Elder Woo.
Dahil nangunguna si Mateo, natural lang na wala nang sasabihin ang iba. Sunod-sunod nilang kinuha ang kanilang mga singsing na pangimbak at ibinigay ang mga ito kay John Woo. Dahil ang spirit artifact na ito ay tinatawag na restrictions compass, natural lang na mayroon itong search function bukod sa paglalagay ng mga restriction. Na-set up ko na ito. Kung may matuklasan akong may palihim na nagtago ng mga storage ring, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang pakundangan. Seryosong sabi ni John Woo habang naglalagay siya ng mga restriction para sa mga storage ring ng ibang tao. Sa sinabi niyang iyon, maraming tao ang nagbago ang mukha at bigla na lang nilang inilabas ang kanilang mga nakatagong singsing. Karamihan sa mga disipulo ng sect ay gumagamit ng mga singsing na imbakan ng ranggo ng magic artifact. Hindi itinuturing na mahalaga. Normal lang para sa isang tao na magkaroon ng marami. Ang mga singsing na imbakan ng ranggo ng spirit artifact ay magiging napakabihirang mga bagay. 3 singsing lang ang suot ni Mateo at lahat sila ay nilagyan na ng restriction ni John Woo. Pero malamang hindi kailanman inakala ni John Woo na mayroon pa ring spatial spirit artifact si Mateo bukod sa mga singsing na imbakan. Ang ranggo ng spatial spirit artifact ay mas mataas kaysa sa restrictions compass. Kahit na ang restrictions compass ay may function ng pagtukoy, hindi rin ito posible na masuri palabas. Ang restrictions compass ni John Woo ay talagang pumihil sa lahat na palihim na magtago ng kayamanan hanggang sa pinakamalawak na lawak. Gayunpaman, hindi na pa sa ilalim si Mateo sa mga restriction. Mabilis na nilagyan ni John Woo ng restriction ang mga singsing na pangimbak ng lahat. Pagkatapos, casual siyang kumuha ng isang tumpok ng mga singsing na pangimbak at ipinamahagi ang mga ito sa lahat. Ito ay mga singsing na pangimbak na pangmahalagang artifact. Sapat na para magamit ito ng lahat para mag-imbak ng mga kayamanan. Ngayon, maghiwa-hiwalay na ang lahat at maghanap ng mga kayamanan. Sa huli, kailangan pa rin kayong magtipon pabalik dito. Sa oras na iyon, maghiwa-hiwalay kayo ayon sa mga proporsyon na napagkasunduan natin, sabi ni John Woo. Nang matapos magsalita si John Woo, tumango silang lahat. Sa ganitong paraan ng pamamahagi, mas maraming kayamanan ang mahahanap ng lahat, mas malaki ang natural na makukuha ng bawat koponan. Kaya, hindi dapat matakot na hindi sila magsisikap. Nagsalita si Mateo sa oras na ito, dahil tapos na ang lahat ng kahanda, maaari na rin tayong magsimulang maghanap ng mga kayamanan ngayon. Elder Mold, hindi na ako susunod sa inyo sa pagkakataong ito. Mag-ingat kayong lahat. Ang sektang ito ay may sapat na pundasyon pagdating sa landas ng mga hanay. Huwag kayong mainipin kapag nakakasalubong ng anumang kayamanan. Laging unahin ang kaligtasan. Tumango si Chester at sinabing, sige. Mag-ingat ka rin. Pagkatapos magsalita ni Mateo, umalis siyang mag-isa. Pagdating sa isang lugar na walang tao, gumalaw ang daliri ni Mateo, at ang malapusang puting liwanag ay agad na lumitaw sa harap niya. Matagal nang hindi nakikita ni White Light si Mateo. Tumalon siya diretso sa balikat ni Mateo at iniunat ang dila nito para dilaan ang mukha ni Mateo. Sige, sige, hindi naging madali ang mga araw na ito kaya hindi kita pinalabas. Panahon na para ipakita mo ng lubusan ang iyong mga talento. Dapat ay maraming magagandang kayamanan dito. Dalhin mo ako para hanapin silang lahat. Hinailan ni Mateo ang White Light at sinabing. Sumigaw din ang White Light nang marinig ito. Umungol ng mahina ng 2 beses, ito ay naging isang sinag ng liwanag at tumakbo palayo. Namangha rin si Mateo sa bilis ni White Light. Ang batang ito ay tunay ngang karapat-dapat sa pangalang White Light. Sa kasalukuyang bilis niya, malamang na hindi na makakahabol ang mga ordinaryong martial artist ng Spirit Condensation Realm. At ang bilis ng cultivation ni White Light ay talagang kahanga-hanga. Ito rin ay nasa middle stage tier 2, at malapit nang makarating sa late stage tier 2. Pero hindi rin mabagal ang movement technique ni Mateo. Gamit ang Spirit Void Shattering Space, mabilis niyang nahabol. Dumating si White Light sa isang medyo nakatagong silid na may ilang mga hangganan. Maingat na itinulak ni Mateo ang pinto at hindi niya maiwasang magpakita ng pananabik. Ang lugar na ito ay isa pala talagang silid para sa pagpino ng mga gamot.
Ang ikinatuwa ni Mateo ay ang isang parisukat na koaling panggamot ang inilagay sa gitna ng silid ng pagpipino. Sa isang sulyap lang, nakilala ni Mateo na isa itong tier 5 medicinal cauldron. Hindi niya inakalang ang hindi kapansin-pansing silid na ito ay magkakaroon pala ng tier 5 na gamit. Para sa isang alchemist, ang mga koaling panggamot ang kanilang buhay. Mula nang muling ipanganak, wala pang sariling kalderong panggamot si Mateo. Parang nagkakamot lang siya kung saan-saan habang nagpipino ng mga tableta. Kung walang mahusay na koaling panggamot, ang pagpino ng mga tabletang panggamot ay hindi katakatakang magiging mas nakakapagod din. Natural lang na hindi maituturing na basura ang mga tier 5 medicinal cauldron para kay Mateo ng dating buhay. Pero para sa kanya ngayon, napakahirap nitong makuha ang isang item. Bagamat hindi pa kayang gamitin ni Mateo ang buong kapangyarihan ng koaling panggamot na ito ngayon, mas magiging maginhawa rin ang pagpino ng mga tableta o kung ano pa man sa hinaharap. Cleansing Sandal Sacred Flame na may kasamang tier 5 medicinal cauldron. Anong mga medicinal pills ang mayroon na hindi niya kayang pinuhin? Kunin natin halimbawa ang mga koaling panggamot. Ang mga koaling panggamot na nasa ibaba ng tier 4 na ay napakadaling mahanap. Ngunit ang mga koaling panggamot na nasa tier 4 pataas ay napakabihira. Dahil simula sa pagpino ng tier 4 na medicinal pills, ang mga array formations ay ikakaukit sa loob ng mga medicinal pills. Hindi ito kayang tiisin ng mga ordinaryong medicinal cauldron. Ang mga tier 4 pataas na medicinal cauldron ay dapat pandayin gamit ang mga espesyal na materyales, at pagkatapos ay ilagay sa loob ang mga masalimuot na array formation ng mga tier 4 pataas na formation master bago ito mabuo. Kung tungkol naman sa kahalagahan ng mga tier 5 medicinal cauldron, hindi na kailangang sabihin pa iyon. Maliban na lang sa lupain ng Southern Domain, imposibleng magkaroon ng tier 5 medicinal cauldron. Dahil wala talagang sino man ang makakapagpino ng tier 5 medicinal pills. Hindi agad kinuha ni Mateo ang mga tier 5 medicinal cauldron. Sa halip, pinagmasdan niya ang paligid. Medyo kompleto na ang ayos ng refining room na ito. Sumulyap lang si Mateo at nalaman niyang ang may-ari ng lugar na ito ay dapat na isang tier 5 alchemist, na isa ring alchemy sovereign. Sa walang hanggang mundo, ang alchemy sovereign ay isa ng napakalakas na nilalang. Hindi namamalayang hinawakan ni Mateo ang kanyang baba at nagsimulang mag-isip. Nararamdaman niya na ang mga turo ng Dao na iniwan ni Leonardo noon ay talagang napakalakas. Ngunit bakit ito napunta sa ganitong kakilakilabot na kalagayan? Ang Eternal Splendor Palace na ito ay mayroong alchemy sovereign. Tiyak na mayroon din itong tier 5 formation sovereign existence. Isang sekta na mayroong tier 5 formation sovereign. Paano nagawang maglakas loob ng mga ordinaryong tao na pukawin ang sekta? Base lang sa Heavenly Thunder SS Locking Grand Array sa labas, hindi maraming tao ang maglalakas loob na lumapit at palalain ang kanilang sitwasyon, di ba? Ang Grandian Divine King ng Divine Realm, bago pa man siya umakyat, tiyak na isa na siyang alamat ng Endless World. Kahit na ang kanyang mga disipulo at tagasunod ay pawang basura lamang, wala rin dapat maging anumang problema na dapat panatilihin sa loob ng ilang libong taon. Pero kung titingnan ang walang hanggang karangyaan na palasyo na ito, bakit parang naglaho ito sa ere ng magdamag? Ano ba ang nangyari noon? Ano ba ang meron sa mahiwagang kaharian na ito? Nag-isip ng mabuti si Mateo at naramdaman niyang parang may mali. Bigla na lang, nakita ni Mateo ang isang piraso ng jade slip sa operating platform gamit ang peripheral sight. 330. Casual na ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay, at ang piraso ng jade slip ay lumipad papunta sa kanyang kamay. Ibinaon niya ang kanyang banal na pandama dito ngunit natuklasan niyang hindi kumpleto ang impormasyong nasa loob. Lalo na ang nilalaman sa likuran ay kadalasang iilang maiikling salita lamang. Hindi man lang ito bumubuo ng mga pangungusap. Tanging pagsalakay, madugong labanan, kamatayan, ang mga simpleng salitang ito ang nakapukaw ng atensyon ni Mateo. Mukhang dumanas ng malaking sakuna ang Eternal Splendor Palace na ito noon. Kaya naman ito nagwakas. O baka naman si Leonardo lang ang nag-iisang nagdusa sa kapalaran ng sekta, kaya naman ang Eternal Splendor Palace ang dumanas ng hindi nararapat na kalamidad, buntong hininga ni Mateo at bulong sa sarili.
Ibinaba ni Mateo ang Jade Sleep at lumapit sa tabi ng Tier 5 Medicinal Cauldron, para lamang makita ang salitang square, sa gilid ng Medicinal Cauldron. Dapat ito ang pangalan ng Medicinal Cauldron, di ba? Square Cauldron. Angkop, nakangiting sabi ni Mateo. Gumamit si Mateo ng banal na sentido upang walisin ang Square Cauldron at hindi napigil ang pumuri muli. Tunay ngang karapat-dapat sa mga turo ng Tao na iniwan ni Leonardo. Ang mga porma sayo ng hanay na nakaukit sa mga kalderong panggamot na ito ay napakarangya rin. Malinaw na matagal nang pumanaw ang dating may-ari ng Square Cauldron na ito. Ngayon, isa na itong bagay na walang may-ari. Kinailangan lang ni Mateo na mag-iwan ng bakas ng kanyang banal na sentido dito para magamit ang Medicinal Cauldron. Ngunit habang itinatanim ni Mateo ang kanyang banal na marka ng pandama, ang Square Cauldron ay nagbigay ng sunod-sunod na mga ungol. Tila ito ay medyo sumasalungat. Labis na namangha si Mateo dahil dito. Bumantong hininga siya ng madamdamin at sinabing, ang spirit link ng malalim na artifact. Mukhang malalim ang nararamdaman mo sa dating may-ari mo. Iniisip ko. Kumusta na kaya ang Limitless Cauldron ko ngayon? Hay! Ang mga nasa itaas na spirit artifact ay mga malalalim na artifact. Ang Square Cauldron na ito ay isang malalalim na artifact. Ang spirit artifact ay mayroon ng espiritualidad. Ang malalalim na artifact ay natural na mas naaayon. Ilang libong taon nang pumanaw ang may-ari ng Square Cauldron, ngunit ayaw pa rin nitong kilalanin si Mateo bilang Panginoon. Makikita kung gaano kalalim ang damdamin nito para sa dating may-ari nito. Naalala niya ito nang makita niya ito. Ang mga kalderong panggamot ay hindi na isang artifact kundi parang mga miyembro ng kanilang pamilya. Isang maliit na Square Cauldron ang may ganitong espiritualidad, lalo na ang Tier 9 Limitless Cauldron ni Mateo. Tila nararamdaman ang kalungkutan sa puso ni Mateo, ang nanginginig na tunog ng Square Cauldron ay lalong hamina, parang ungol. Sa katunayan, lumikha ito ng isang ugong kay Mateo. Natulala si Mateo. Ngumiti siya at sinabing, kung mananatili ka rito, hahayaan mo lang na mabalutan ng alikabok ang isang magandang artifact. Gusto mo bang mahiga sa lugar na ito ng libu-libong taon? Alam kong malalim ang nararamdaman mo para sa dati mong may-ari. Pero kung makakasalubong mo ang ibang may-ari na nagpapahalaga sa iyo, hindi ba't mas maganda ito ng 100 beses kaysa sa paghiga mo rito? Makakaasa ka, hahayaan kitang magbigay ng mas nakasisilaw na kinangkay sa dati. Malinaw na hindi maintindihan ng Square Cauldron ang mga salita ni Mateo. Ngunit naiintindihan nito ang kahulugan ni Mateo sa pamamagitan ng banal na pandama ni Mateo. Hindi na kailangang magpanggap ang tiwala ni Mateo sa alchemy path. Dahil sa mundong ito, isa siya sa pinakamalakas na iilang tao. Siyempre, kung bibigyan siya ng oras, baka siya ang pinakamalakas at hindi isa sa mga iyon. O baka ang panaghoy ni Mateo bago inilipat ang Square Cauldron, o baka ang malakas na kumpiyansa ni Mateo ay nakaapekto sa Square Cauldron. Sa kabuuan, hindi ito lumaban sa pagkakataong ito at malayang hinayaan si Mateo na mag-iwan ng bakas sa katawan nito. Bigla na lang, ang Square Cauldron ay nagliwanag ng husto. Nalaglag lahat ang alikabok sa katawan ng kaldero. Isang malalim na artifact na nababalutan ng alikabok sa loob ng libu-libong taon ang muling nabuo. Bahagyang ngumiti si Mateo at itinago ang Square Cauldron sa loob ng Spatial Spirit Artifact. Pagkatapos, tinapik niya ang maliit na ulo ni White Light at sinabing, halika, ituloy na natin. Para kay White Light, ang paghahanap ng kayamanan ay tila isang napakasayang bagay. Masayang tumalon siya at inakay si Mateo upang muling umalis. Sa pagkakataong ito, tumakbo si White Light ng napakalayo at muling nakarating sa isang silid. Pero ang ikinagulat ni Mateo ay ang akmang pagtulak niya sa pinto at pagpasok nang bumukas ang pinto mula sa loob. Si John Woo pala ang lumabas mula sa loob. Hindi niya inakalang si John Woo pala ang unang kumuha ng kwartong ito. At nang malapit nang lumitaw si John Woo, biglang naglaho ang White Light. Nagtago na pala siya sa loob ng Spatial Spirit Artifact. Natigilan din si John Woo nang makita niya si Mateo. Pagkatapos noon, tuwang-tuwa niyang sinabi, si Marshall Nephew Crosswell pala yan. Nahuli ka ng isang hakbang. May nakita akong 32 Restriction Spirit Artifact sa loob. Hindi mo na kailangang pumasok, haha.
Paulit-ulit na natalo si John Woo sa kamay ni Mateo, ngunit sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng kalamangan kay Mateo. Agad niyang naramdaman ang panibagong sigla ng kanyang espiritu. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, kung gayon, kailangan kong batiin si Elder Woo. Dahil nahanap na ni Elder Woo ang lugar na ito, hahanap na ako sa ibang lugar. Malamang, wala ring iiwan si John Woo sa kanya. Ang pagpasok ay natural na parang isang malaking habulan. Bukod pa rito, alam ni Mateo na ang Heavenly Sky Sect ay tiyak na may sarili nilang paraan para magtago ng mga kayamanan. Hindi lang niya ito inilantad ng mas maaga. Dahil ang lahat ay umaasa sa kanilang sariling kakayahan, sinumang makahanap nito ay magiging pag-aari ng taong iyon. Naniniwala si Mateo na dahil si White Light ay eksperto sa paghahanap ng kayamanan, ang mga bagay na matutuklasan niya ay natural na hindi mababa sa Heavenly Sky Sect. Pagkatapos magsalita ni Mateo, agad na umalis. Nakita ni John Woo na walang reaksyon si Mateo at hindi niya namamalayang naramdaman niya na parang tumama ang suntok niya sa ere. Labis na nanlumo. Nang makitang umalis si Mateo, umalis din si John Woo nang walang pakialam. Pero pagkaalis ni John Woo, muling lumitaw ang figure ni Mateo sa pasukan ng silid na ito. Naisip din ni Mateo na wala nang masyadong hahanapin sa kwartong ito. Pero pagkaalis niya, muling lumitaw ang puting liwanag, kinakagat ang pantalon niya habang kinakaladkad siya nito papunta rito. Maaari kayang may magagandang gamit pa rin ang kwartong ito. Pero sa pananaw ni White Light, tiwala pa rin si Mateo. Ang silid na ito ay parang isang utility room, puno ng kung ano-anong bagay sa loob ng magulo. Nang sumulyap ako, may ilang bahagi na ang natirang bakante. Malinaw na nasakop na ito ni John Woo. Humakbang si White Light ng 3 beses at lumapit sa sulok na nakasandal sa dingding, may hawak na may kintab na itim na butil, at lumapit sa harap ni Mateo. Inabot ni Mateo ang butil para tanggapin ang butil at hindi sinasadyang kumunat ang kanyang noo. Masyadong hindi kapansin-pansin ang butil na ito. Sa isang tingin, wala itong ranggo. Hindi nakakapagtaka na hindi ito napansin ni John Woo. Hindi napigilan ni Mateo ang sarili na paglaruan ang itim na butil na ito at sinubukang maglagay ng kaunting enerhiya ng asensya. Ngunit wala pa ring reaksyon. Muling sinubukan ni Mateo ang kanyang banal na pandama sa loob, ngunit wala pa ring reaksyon. Dahil dito, labis na nalungkot si Mateo. Malamang, sinubukan din ng taong nasa Eternal Splendor Palace ang lahat ng paraan matapos makuha ang bid na ito ngunit wala rin itong naging resulta sa huli. Kaya naman itinapon na lang ito na parang lumang sapatos. Kung hindi, hindi rin ito ilalagay sa isang liblib na sulok na tulad nito. Dahil sa kaalaman at karanasan ni Mateo, hindi niya rin matukoy kung ano talaga ang kwintas na ito, lalo na ang ibang tao. Maaari kayang nagkamali ang puting liwanag sa pagkakataong ito. Isa lamang itong napaka-ordinaryong butil. Hindi napigilan ni Mateo ang mapatingin kay White Light at napansin niyang ikinakaway nito ang kanyang buntot para angkinan ang kanyang pangalan. Hindi niya sinasadyang tumawa at sinabing, natatakot akong nagkamali ka ng panghuhusga sa pagkakataong ito. Agad na nagprotesta si White Light nang marinig niya iyon. Tumalon-talon siya pataas at pababa at ibinuka ang kanyang mga ngipin, muntik nang umungol kay Mateo. Nakakapagtaka, nasa middle stage tier 2 na si White Light, pero hindi naman nagbago ang pangangatawan niya. Mukha pa rin siyang kuting. Walang magawa si Mateo at tanging ang itim na butil lang ang kaya niyang ilagay sa loob ng Spatial Spirit Artifact. Ngunit sa sandaling iyon, isang alon ng matinding sakit ang bumalot sa dagat ng kamalayan ni Mateo. Ang mga gininto ang karakter ay nagbigay na kasisilaw na liwanag, pagkatapos ay naglaho ang itim na butil na iyon kasabay ng isang malakas na pag-ungol. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.